Pagkasyahin, hawakan papel-papel, hukom desisyon, kanselahin halik ng 15 minuto, nay, asawa pag-angkin may utang. Mayroon akong 60,000 pesos. Ako magtatag na paglilipat magbigay. Nagpadala siya ng 250,000 pesos bilang paunang bayad, gamitin alingaunggaw mga kalakal, kita pagbabalik 3 bahay tirahan tunay, 2 napakagaling kotse, at sa itapon ng anak lola gumaling tungkulin supervisor direktor, dahilan lola kanan lumuhod unan, humingi ng iyon. Hindi ko malilimutan ang umaga ng araw na iyon. Maulap ang langit ng Maynila, parang sadyang nagbabala sa lahat. Lumabas ako sa korte, hawak pa ang mainit na mga papel ng diborsyo, at ang puso ko'y parang walang laman, hindi makaiyak, hindi makahininga, ng malalim. Akala ko, iyon na ang wakas. Kanya-kanya na tayo, tapos na. Pero habang bumababa ako ng hagdan, isang kamay ang humarang sa harapan ko. Tumingala ako at humigpit ang dibdib ko. Si Inay Conchita de la Cruz, biyenan ko, nakatayo roon na parang pader. Malamig ang mga mata niya, nakatiim ang labi, at ang tindig niya ay parang isang taong nagtatrabaho para sa isang abogadong mangungotong. Sa tabi niya si Mark Anthony, ang lalaking naging asawa ko, naging dating asawa ko eksaktong 15 minuto na ang nakaraan. Nakatago ang mata niya sa lupa, parang hindi ko kilala. Hindi nagbati si Inay Conchita, hindi nagtanong kung okay ako, wala ni katiting na habag para sa naging manungan niya. Iniabot niya ang telepono niya sa harap ng mukha ko, at ang mga daliri nagtatype-type na parang matagal na niyang inihanda ang eksena. Sumigaw siya ng sapat para marinig ng mga dadaan. Huwag kang umalis nang hindi nababayaran ang utang mo. 300,000 piso. Ibayad mo ngayon. Natigilan ako. 300,000. Nakakurap ako ng ilang beses, akala ko'y nagkakamali ako nang narinig yung halagang iyon. Matagal ko na itong binayad. Nilunok ko ang lura. Sinubukan kong maging panatag habang tinatanong siya, ngunit nanginginig pa rin ang boses ko sa pagod. Ano ang ibig sabihin niyan, Inay? Nabayaran ko na iyon. Ngumisi si Inay Conchita, ngiti na walang kasiyahan, puno ng panlalait. Pangunahin lang ang binayad mo. Noon, kasama pa tayo ng pamilya, kaya hindi ko kinukuwentahan ng tubo. Ngayon, hindi ka naman nungako. 3 taon na interes ang pangunahin lang ang inaangkin ko. Huwag kang magkunwari. Pagkatapos ay tinignan niya ako mula ulo hanggang paa, parang nakatingin sa isang maruming tao. Lumingon ako kay Mark Anthony nang hihinayang na sana siya ay magsalita ng katotohanan, ngunit nanahimik siya. Nakatago ang mga kamay niya sa bulsa, umiiwas ang mga mata. Tinanong ko siya, mahinahon ngunit may talim. Alam mong nabayad na, nakatayo ka rito ngunit wala kang sasabihin. Hindi direkta ang sagot ni Mark Anthony. Ayusin mo na lang ang pera, tapusin na natin. Tapusin na natin. Parang sinapak niya ako sa mukha. Kaya pala, ganoon lang ang halaga ng dangal ko para sa kanya, isang salita para matapos na. 15 minuto matapos ang diborsyo. Naging estranyo na talaga ako para sa kanya. Nakita ni Inay Conchita na hindi niya inaalalayan si Mark Anthony, kaya naging lalong matapang siya. Lumayo siya patulong sa pintuan ng korte at sinadyang paluwakin ang boses. Kapag umalis ka, malinis kang umalis. Huwag kang mag-isip na dahil may pera ka, ay maaari kang mandaraya sa mga tao. Nagsimulang lumingon ang mga taong tumatawid. Ilan ang huminto para manood, ilan ang nagbulong-bulungan. Naramdaman ko na namumula ang mukha ko, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Galit sa paraan na ginawa niya akong magnanakaw sa harap ng korte. Galit sa paraan na hayaan ni Mark Anthony na mapahiya ako ng kanyang ina. Galit sa murang paraan ng kanilang panlalait, parang lumabas ako sa kasal na utang pa rin ang buong buhay ko sa kanila. Huminga ako ng malalim. Maraming taon na akong nagtiis. Nagtiis para sa kapayapaan, para sa tahimik na bahay, para hindi sabihin ng mga tao na kayabangan ng babaeng may pera, ngunit noong araw na iyon, alam ko na kung nagtiis pa rin ako, yuyurakan nila ako hanggang hindi na ako makabangon. Tumingin ako kay Inay Conchita direkta, walang takot, walang pag-iwas. Inilabas ko ang aking telepono, binuksan ang banking app, at mabagal na tinitype ang bawat numero. Nagpadala ako ng 1 milyong piso. Nagtunog ang mahinang ping para sa akin,
parang tunog ng huling pindot ng selyo, natigilan si Inay Conchita ng isang segundo at lumabas sa mga mata niya ang kuripot na hindi niya naitago. Nagtaas din si Mark Anthony ng tingin, nanginig ang labi, hindi ko sila pinabigyan ng pagkakataon. Nagsalita ako ng mabagal, isang salita sa isang pagkakataon, parang mga batong bumabagsak. Binibigyan ko si Inay ng 1,000,000 piso 300,000 para mabayaran ang utang at ang natitira ay regalo ko. Nagtitigil-tigil ako, ngumiti ng bahagya. Hindi na yung dating mapagbigay ng ngiti. Ngunit mula ngayon, ibabalik ko rin ang lahat ng sa akin. Nagbukas ang bibig ni Inay Conchita para murahin, ngunit nang hina. Marahil dinadamdam niya kung dapat siyang magsalita at mawalan ng pera o manahimik at mapahiya. Pumunta si Mark Anthony sa tabi ko, namumutla ang mukha, bumaba ang boses. Baw, nagpakadramatic ka na. Lumingon ako sa kanya, malamig na malamig. Pinabayaan mo ang inay mo na siraan ako sa harap ng korte. Iyon hindi dramatic, nanahimik siya. Lumayo na ako. Naghangin ng malamig sa hagdan ng korte. Tininingnan nila ako noon parang babaeng nag-ulol, nagpadala kaagad ng 1,000,000 piso matapos ang diborsyo. Ngunit hindi nila alam na yung 1,000,000 iyon ay hindi takot. Yung 1,000,000 iyon ang presyo ng katiyakan. Pagkalayo ko ng halos kalahating oras, tinawagan ko ang aking abogado. Kuya Danilo, sabi ko, isang pangungusap lang. I-activate na ang file. Sa kabilang dulo ng linya, tumugon siya ng maikli. Sigurado ka? Tumingin ako sa sasakyan sa daan, naramdaman ang pantay na tibok ng puso ko at sumagot. Sigurado. 2 oras pagkatapos, ang mga bagay na akala nilang sa kanila na ay nagsimulang magpalit ng may-ari na ayon sa batas. 3 bahay na nakarehistro sa pangalan ko dati-rati, ipinagmamalaki ng pamilya ng dating asawa bilang kanilang mga tagumpay. 2 mamahaling sasakyan binili ng pera ko, ginagamit ni Mark Anthony para magpakilala sa mga kliyente bilang matagumpay na negosyante. At ang posisyon ng pangkalahatang tagapamahala na inupo niya posisyon na ang pirma ko ang nagbigay sa kanya. Alam ko na nang ipadala ang mga dokumentong iyon, hindi na mananatili ang tahimik na pamilyang De La Cruz. Ngumiti na naman ako. Yung parehong ngiti kanina. Ngunit ngayon, mas malalim, mas malamig. Hindi nila alam na hindi iyon ngiti ng pagpapatawad. Iyon ang tunog ng hudyat ng bagyo, ang simula. Siguradong marami sa inyo ang magtatanong bakit pa natigil sa gayong sitwasyon kung may pera naman. Totoo, kung maaari kong balikan ang nakaraan, sana'y nagising ako ng mas maaga, ngunit may mga aral sa buhay na matututunan mo lang sa pamamagitan ng sariling kirot. Ang pangalan ko ay Maria Isabela Santos. Ang pamilya ko ay matagal nang nagtatrabaho sa negosyo ng kagamitan sa konstruksyon sa Cavite. Hindi kaming mayaman sa paraan ng mapagmamalaki, ngunit sapat ang kita namin para mabuhay ng maayos at matiyak ang aking edukasyon. Hindi ako ang uri ng babae na umaasa sa magulang. Pagkatapos kong magtapos ng pag-aaral, nagtrabaho kaagad ako at nagsimula ng sariling maliit na kumpanya sa interior design. Sa una, isa-isang order lang. Pagkatapos ay nagkaroon na ng mga kliyente, ng mga manggagawa, ng opisina. Akala ko, kung nakatayo ako sa sarili kong paa, hindi ako maaaring hamakin ng susundan kong buhay asawa. Nalihis ang hinuha ko, mababa ang tingin ko sa katakawan ng ibang tao. Nakilala ko si Mark Anthony sa isang business seminar. Pumunta ako roon para humanap ng kasosyo sa transportasyon para sa aking mga muebles, mabigat ang kargamento, at kung mahuling-huli ng kahit isang araw, agad na nagrereklamo ang mga kliyente. Naging perpekto ang pagdating ni Mark Anthony. Malinis ang damit, maingat ang pagsasalita, hindi nagmamalaki. Tumayo siya para magsalita, malalim ang boses, matatag ang presentasyon, at alam niyang makinig. Naaalala ko pa ang unang sinabi niya sa akin matapos ang seminar. Sa interior design ka ba? Mahirap ang ganung negosyo. Pero mukhang matiyaga ka, isang pangungusap lang at parang naramdaman ko ang kaginhawaan. Dahil maraming lalaki ang kapag nakilala ang babaeng nagtatrabaho ay pinapababa ito o nagpapakitang gilas. Si Mark Anthony ay hindi. Nagsalita siya,
tulad ng taong nakakaunawa. Unti-unti kaming naging magkakilala, pagkatapos ay nagkamahal. Noong una, aalagaan niya ako sa paraang hindi mapagmamalaki ngunit tapat. Kapag abala ako sa mga proyekto at nalilimutan ang pagkain, palagi siyang nagtetekstong, "Kumain ka na, huwag hayaang masama ang tiyan mo." Kapag malayo ang aming pupuntahan, tinatawagan niya ako hanggang makauwi ako. Mapanganib sa gabi, mag-ingat ka. Ang maliliit na bagay na iyon ang nagpalambot sa babaeng sanay na malakas at sanay na mag-isang gumalaw. Isang beses, sinabi ko sa kanya nang tapat parang susubok kung ano talaga ang nasa isip niya. Okay ang negosyo ko, pero ayaw kong may samantala sa akin. Tumingin sa akin si Mark Anthony at sumagot ng malinaw, "Hindi ko kailangan ng pera mo, kailangan kita." Alam naman ninyo ang klase ng pangungusap na iyon. Parang tamang-tama ang tamaan sa lugar na pinakakinakatakutan ng mga babae, yung takot na magkamahal sa taong dahil sa pera ka. Nagtiwala ako. Bago kami nagpakasal, nakilala ko si Inay Conchita de la Cruz. Kaya ang pamilya ng dating asawa hindi mahirap, ngunit hindi rin mayaman. Si Inay Conchita ay nagbebenta ng produkto online at ang bibig niya ay parang puno ng pulot-pukyutan ngunit matalas ang mga mata. Nang pumasok ako sa kanilang tahanan, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa at nagsabi, "Ang anak ng mayaman." Pero simple naman pala. Akala ko'y papuri. Ngumiti ako at sumagot, "Ganoon na po talaga ako, Inay." Ngumiti rin si Inay Conchita, ngunit medyo kakaiba ang ngiting iyon. Parang may nakatago sa likod nito. Sa mga sumunod na pagkakataon, marami siyang tinanong, akala ko'y pagmamalasakit. Ano ang trabaho ng mga magulang ko? Anong linya ng negosyo ko? Ilang empleyado? Magkano ang kita? Sinasagot ko ng may katamtaman, hindi nagmamalaki, hindi nagtatago. Si Mark Anthony ay laging nakaupo sa tabi, paminsan-minsang naghahatid ng pagkain sa akin. Mahinahon niyang sinabi, "Tanong ng marami si Inay dahil masaya siya." Nagtiwala na naman ako. Nagtiwala ako na natagpuan ko ang mabuting lalaki. Natagpuan ko ang biyena na malikot ngunit hindi masama. Maling-maling pagpapaniwala. Matapos ang kasal, napag-usapan namin ni Mark Anthony ang negosyo. Sinabi niya na gusto niyang palawakin ang kumpanya ng logistics, ngunit kulang sa puhunan. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng pera dahil sa pag-ibig, inisip ko. Ngunit nagpakita si Mark Anthony ng planong may mga numero, timeline, at mga potensyal na kasosyo. Sinabi niya, "Kaya ko ito, kailangan ko lang ng isang push." Kaya nagbigay ako ng 5 milyong piso para sa investment. Naaalala ko pa nang pinirmahan namin ang papel ng paglilipat ng pondo. Hawak ni Mark Anthony ang aking kamay at nagsabi ng malambing, "Utang na loob ko sa iyo, habang buhay." Ngumiti ako at sumagot, "Utang loob, mag-asawa tayo." Hindi ko malaman na yung salitang mag-asawa ay tapat para sa akin, ngunit para sa kanila ay dahilan lang ito. Dahil gusto kong gumanda ang imahe ni Mark Anthony sa mga negosyante, nagpatuloy akong sumuko sa mga bagay na sanay hindi ko dapat hayaan. 3 bahay na nakarehistro sa pangalan ko, mga ari-ari ang pinagsipagan ko bago at sa loob ng kasal. Payo ni Inay Conchita, maingat at palakaibigan ang paraan ng pagsabi. Kapag lalabas ang lalaki, kailangan ng reputasyon, kailangan ng maayos na bahay para igalang ng ibang tao. Ikaw na ang mag-ari ng lahat. Sabihin nila na ang asawa ni Mark Anthony ay umaasa sa asawa, nahihiya ako. Idagdag pa ni Mark Anthony ng mahinahon, "Ikaw pa rin ang may-ari, ako ang kinatawan lang sa paggamit." Dalawa silang nagsalita na parang nag-practice. Natunaw ang puso ko, akala ko'y nagmamahal ako sa asawa ko, hindi ko nais na mapahiya siya, kaya pumayag ako. Hindi ko naisip na gagamitin nila ito para sakalin ako balang araw. Ganoon din ang 2 mamahaling sasakyan, binili ng pera ng aking kumpanya. Sinabi ni Mark Anthony, "Kung sasakay ako ng ordinaryong sasakyan, tintingnan nila ako pababa sa table ng negosasyon. Gusto mo ba akong mapahiya?" Huminga ako ng malalim at pumayag. Inisip ko na nagtatayo tayo ng kinabukasan ng pamilya. Hindi ko alam na nagbibigay pala ako ng sandata sa ibang tao unti-unti, tulad ng pagbibigay ng kutsilyo sa kanila, at pagkatapos ay itinutuon nila ang kutsilyong iyon sa aking leeg. Pagkatapos ng kasal,
naging tahimik ang lahat sa loob ng ilang panahon. Abala ako sa trabaho, abala si Mark Anthony sa pagpapalawak ng kumpanya, at si Inay Conchita ay palaging tumatawag para magtanong. Parang pagmamalasakit, ngunit habang nakikinig ako, may kakaibang pakiramdam na parang may binibilang siya, parang may inirerehistrong lahat. Sinabi ko sa sarili ko, kinakalingan ang biyena ng anak niya. Dapat akong maging mapagbigay bilang manunga. Hindi ko inasahan na ang simula ng lahat ay isang bakasyong para sa pagpapalapit ng pamilya. Inimbita ng pamilya ng dating asawa ang lahat para sa grupo. 10 silang lahat, hindi pa kasama kami ni Mark Anthony. Si Inay Conchita ay nakatayo sa gitna ng bahay, parang punong-puno ng sigla. Minsan lang tayo nakakapagsama-sama, magbakasyon tayo para makilala ang mundo. Pagkatapos ay lumingon sa akin at ngumiti ng parang mapagbigay. Ito, sigurado akong ang manunga nating ito ay hindi papayagan na mahuli tayo sa kahit sino, di ba? Parang biro ang pagkakasabi nito, ngunit may bigat ito. Ilan sa mga kamag-anak ay nagdagdag ng kanya-kanyang komento. Tama yan, si Isabela ngayon ay matagumpay na, palawakin niya ang mukha ng pamilya. Medyo nag-atubili ako. Gusto ko sanang sabihing hatiin natin bawat isa ay mag-ambag para sa kaginhawaan ng lahat. Ngunit hawak ni Mark Anthony ang aking kamay sa ilalim ng mesa at bulong niyang sinabi, "Huwag kang gagawing mapahiya si Inay, biro lang iyon." Tiningnan ko ang mga mata ng aking asawa at muling naging malambot ang puso ko. Ngumiti ako at nagsabi, "Hayaan ninyo akong bahalahin. Basta masaya ang lahat." Totoo ang sinabi ko. Akala ko, isang beses lang na magbabayad para sa lahat ay sulit naman para sa kapayapaan ng pamilya. Nagpareserba ako ng resort, ng sasakyan, ng pagkain at inumin. Saan man pumunta si Inay Conchita, gusto niyang siya ang manguna ikinukwento sa mga kamag-anak kung gaano siya kadaling pamunuan. Nagreserba kami ng pinakamagandang kwarto, ganoon talaga ang tamang bakasyon. Noong una ay tinatawa ko pa ito. Inisip kong masaya lang ang matanda, ngunit habang tumatagal, nakita ko na hindi lang siya masaya, ipinagmamalaki niya na siya ang ina na may manunga na bahalang maggastos, na hindi na kailangan niyang mag-abot ng pitaka. Isang pagkakataon habang kumakain, lumingon siya sa isang pinsan ni Mark Anthony at maingat na nagsabi, "Kita mo? Ang manunga namin ay may galang at may pag-unawa, hindi lang basta-basta umaasa, nagbibigay siya." Naramdaman ko ang kababaang loob. Nang marinig ko ito, parang nakakabit sa aking mukha ang label na obligadong magbayad. Parang natural na tungkulin ko iyon. Ngunit nagtiis pa rin ako. Sinabi ko sa sarili ko, isang beses lang ito, mabuti na basta hindi masisira ang masayang katahimikan. Hanggang sa araw ng pag-alis sa resort, tanghali iyon, mainit, pagod na ang lahat matapos ang ilang araw ng pagliliwaliw. Pumunta ako sa reception para magbayad, hinila ko ang 2 maleta, gusto ko lang mabilis na matapos para makaabot sa eroplano. Iniabot ko ang card ko. Nag-swipe ang cashier error, pangalawang beses error pa rin. Lumingon sa akin ang babae sa reception nang may pag-aalala. "Ma'am, nakalock ang card ninyo, may sinyales ng international transaction na kahina-hinala." Natigilan ako. Tumawag ako sa hotline ng bangko, walang sumasagot. Subukan kong mag-transfer, mahina ang signal ng resort. Sa oras na iyon, nagsimulang mainip ang grupo sa likod. Isang pinsan ni Mark Anthony ay bumubulong, "Matagal na, malalate na tayo." Isang tita ay nagsabi, "Huwag na tayong malagay dito, baka mabigo tayo sa eroplano." Naririnig ko ang lahat habang nagsisikap na makapag-ayos at alam ko na kapag nahuli pa ng kaunti, magkakaroon si Inay Conchita ng rason para isisi sa akin ang lahat. Tama ang hinuha ko. Lumapit si Inay Conchita, matalas ang tingin. Bakit hindi pa tapos? Ang babaeng negosyante ay may card na maling-mali pa. Sinubukan kong ipaliwanag. Nakalock po ng bangko, nag-aasikaso na po ako. Nginuso ni Inay Conchita at sinabi ng marinig ng lahat, "Tawagan mo para saan? Naghihintay ang mga tao o baka kulang na pala ang pera mo." Natulala ako sa pahayag na iyon. Alam ko sinadyang sinabi niya ito ng malakas para marinig ng lahat. Lumingon ako kay Mark Anthony at umasa na may sasabihin siya,
para ipagtanggol ako, ngunit hinila lang niya ako sa isang sulok at bulong na sinabi, "Ayusin mo, huwag magpagalit si inay." Lumalamig ang aking katawan. Hindi niya tinanong kung okay ako. Natakot lang siyang mapagalitan ng kanyang ina. Bumalik ako sa counter. Iniisip ko ang lahat ng paraan. Hindi ko maaaring hayaang natigil ang grupo dito. Hindi ko maaaring hayaang akalaing nagpanggap akong may kakayahan, ngunit sa katotohanan ay wala. Nilunok ko ang hiya, lumingon kay Inay Conchita at mahinahon ngunit malinaw na nagsalita. "Inay, may dalang cash o card kayo. Mangungutang ako ng 300,000 para mabayad, ibabalik ko agad pag-uwi." Pagkasabi ko noon, nagbago ang mukha ni Inay Conchita. Hindi agad nag-abot. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at ngumiti, parang natagpuan ang kahinaan ko. Hay nako, ang babae na may pera, mangungutang din pala. Narinig ko ang pangungusap na iyon, at parang sumabog ang lahat ng narinig ko sa aking kaugnayan. Dahan-dahan siyang kumukuha ng pera, sadyang matagal parang gustong patagalin ang aking paghihintay. Nang iabot niya, nagsabi pa siya, "Huwag makalimot na ibalik." Ang taong nagbebenta ng pera at hindi nagbabayad, kahiya-hiya iyon. Namumula ang mukha ko sa galit ngunit napilitan pa ring ngumiti dahil gusto ko lang matapos ang lahat. Nagbayad ako, sumakay ang grupo. Sa sasakyan, si Inay Conchita ay nag-uusap ng masaya tungkol sa bakasyon, parang siya ang bayani ng kwento. May isa pang nagpuri sa kanya. Mapalad ang inamong nag-ayos ng sitwasyon. Naramdaman ko ang panunuot nito, ngunit nanahimik ako. Pag-uwi, pagkaraan ng 2 araw, nagpadala ako ng 300,000 ng eksaktong halaga kasama ang mensahe. Isinesen ko po ang 300,000 mula sa resort, Inay. Agad na tumawag si Inay Conchita, ang boses ay napakatamis na malambot. "Aba, mag-asawa kayo, hindi ko naman sineryoso iyon. Huwag mag-alala." Huminga ako ng maluwag, akala ko ay tama pa rin ang pagpapahalaga ng matanda sa amin. Ngunit mula noon, tuwing may hindi pagkakaayon, ilalabas niya yung pangyayari sa resort bilang karayom na tutusok sa akin. Ang babae na may pera, mangungutang din pala. Kapag nagdala ako ng regalo para sa pamilya ko, oo, naaalala ko nung resort sino ang nagligtas. Kapag umuwi ng huli si Mark Anthony at banggit ko ng banggit, "Hayaan mo siya, abala siya sa negosyo, hindi lahat ay walang trabaho tulad ng ilan." Nagsimula akong maunawaan na yung 300,000 ay hindi na pera para sa kanya. Dahilan na ito para hawakan ako sa lupa. Kausap ko si Mark Anthony, nang direkta sinabi ko ang totoong nararamdaman ko. "Hindi mo ba nakita na inaapakan niya ako sa paraang ito?" Huminga ng malalim si Mark Anthony at parang sawa ang boses. "Matanda na si Inay, huwag mong pansinin, bibig lang ang nasa kanya." Tinanong ko siya ng isang tanong na hindi ko malilimutan. Kung hindi ko kilala si Inay at ganyan ang sinabi niya sa akin ng isang estranyo, okay lang ba iyon para sa iyo? Nanahimik si Mark Anthony at pagkatapos ay nagtapos ng pamilyar, "Huwag nang gawing malaki." Yung katahimikang iyon ang pinakamalamig na bagay. Dahil naunawaan ko, sa tahanan na ito, maari akong maging asawa, maari akong kumita, maari akong magdala, ngunit kapag inagrabyado ako, wala akong katabi. Nagtiis pa rin ako noon. Inisip ko na isang pangungusap lang iyon magiging maayos din, ngunit hindi ko alam na yung maliit na butil na iyon ay inaalagaan ni Inay Conchita para maging isang tinik para gamitin sa akin sa araw na pipirmahan ko ng diborsyo. Ang pagkawasak. Pagkatapos ng bakasyon, nagsimula akong makita ang mga bagay ng mas malinaw. Nang magsimulang kumita ang kumpanya ni Mark Anthony, unti-unti siyang nagbago. Hindi bigla-bigla, tulad ng pag-alab ng apoy. Parang tubig na tumatagos sa lupa, hindi mo alam na bumabasa ka na. Nagsimula siyang umalis ng maaga at umuwi ng huli, ngunit hindi na nagpapadala ng mensaheng umuwi na ako, tulad ng dati. Nagsimula siyang magdamit ng mahal, pabango ng malakas, sapatos na kumikinang. Minsan ay nakatayo siya sa salamin habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo at nagwikang parang sa hangin lang. Ang lalaki ay kailangang may presensya para igalang ng mga tao. Tumango na lang ako. Inisip ko na maayos lang na naging confident siya. Isang gabi, sumama ako sa isang handaan ng isang kasosyo niya. Maraming tao, malakas ang tawanan. Muli,
Nakaupo ako sa gilid, ayaw ko sa mga lugar na napakingay. Naririnig kong pinupuri ang isang tao. Naging matagumpay ka na, Mark Anthony, siguradong maraming tulong ng asawa mo. Naghanda na akong ngumiti, ngunit biglang nagtawak si Mark Anthony at pinalakpak ang sariling dibdib. Ako mismo ang nagtayo nito, hindi ako umaasa sa kahit kanino. Sino ba naman ang tatanggap ng tulong ng asawa? Malakas na tumawa ang buong mesa. Maari nilang ituring na social joke iyon, ngunit naroon ang naramdaman ko, nanginig ang aking budhi. Dahil alam ko kung saan nanggaling ang 5 milyong piso. Alam ko kung sino ang pumirma sa mga kontrata. Alam ko kung gaano siya nagmamakaawa sa akin noon. At sa harap ng publiko, pinalis niya ito sa isang pangungusap, hindi ako umaasa sa kahit kanino. Hindi ako nagsalita. Umupo akong tahimik, ngunit sa loob ko, isang lubid ay biglang nahila ng malakas at masakit. Mula noon, dumami ang mga ganitong pangungusap. Kapag mas maraming papuri si Mark Anthony, mas gusto niyang hawakan ang kwento. Ikinukuwento niya kung paano siya nagsarili, nagtayo, nagtiis, at sa kanyang kwento, parang hindi ako kailanman nakiisa. Isang beses, nagtangka akong magdagdag ng may ngiti para maaalala niya. Kainitan ng pag-aalaga ko noon, buti nang nagtagumpay ka. Lumingon sa akin si Mark Anthony at may bakas ng ngisi. Oo, natakot ka babae naman. Parang banayad na hangin ang paraan ng pagkasabi, ngunit tumarak sa tainga ko parang espada. Babae ka lang ibig sabihin, babae lang ang karapatan mong mag-alala, wala kang karapatang may merito. Lalo namang napagsabihan si Inay Conchita. Nang nakita niyang lumalago ang negosyo ni Mark Anthony, nagbago ang paraan niya ng pagmamalaki. Dati, pahiwatig lang siya. Ngayon, direkta na. Sa palengke, sa live selling niya, palaging may sinasabi, ang anak ko, napakagaling. Nagbago ang pamilya dahil sa kanya. May nagtanong ng biro, paano ang manunga mo? Tumawa si Inay Conchita. Trabaho rin ang manunga. Pero ang lalaki ang dapat nangunguna, ang babae na may pera, ngunit hindi maalam sumunod, sayang lang. Narinig ko ito ng ilang beses mula sa mga kakilala, at naramdaman ko ang init sa mukha ko, ngunit nanahimik pa rin ako. Hanggang sa isang family lunch, ang uri ng hapunan, na sinaluhan ng mga malapit na kamag-anak, habang kumakain ay nag-uusap tungkol sa negosyo, lupa, sasakyan. Nakatayo si Inay Conchita sa gitna, parang isang guro. Bigla siyang tumingin sa akin at nagsabi ng parang katotohanan nito. Ang pamilya na ito, kung hindi dahil sa aking anak ang nagpapalago, ang pera'y patay lang. Natitigilan ang aking kamay. Inilagay ko ang kutsara. Sinubukang panatilihing maayos ang boses. Ano ang ibig sabihin niyan, Inay? Tumingin si Inay Conchita sa akin, matalas ang mga mata. Ibig kong sabihin, ang babae ay para mag-ingat ng pera at mag-alaga ng bahay lang. Ang paggawa ng malaking negosyo ay para sa lalaki. Ang pera sa kamay ng babae maaga o matagal, magiging problema. Tahimik ang mesa sa loob ng isang segundo, pagkatapos ay may isa na tumawa para gumaan ang sitwasyon. Nakaupo roon si Mark Anthony. Hindi niya sinabi na hindi tama ang sinabi ng ina niya. Hindi niya sinabi na si Isabela ang nagbigay ng puhunan. Nanahimik siya, tulad ng pagsang-ayon, nang walang salita. Tiningnan ko si Mark Anthony at tinanong ko sa sarili ko, nanahimik ka ba dahil natatakot sa ina mo o dahil talagang naniwala ka? Hinintay ko ang isang salita ng pagtatanggol, wala. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, naroroon ako sa laro na ang mga patakaran ay sinulat nila. Ang gampanin ko ay mag-supply ng puhunan, wala nang iba. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagtaas ng boses. Ngumiti lang ako ng bahagya, kumuha ng pagkain, natapos ang hapunan. Ngunit sa isip ko ay nag-alab ang isang malinaw na kaisipan, kailangan ko ng sarili ko ang protektahin. Mula noon, tahimik akong nagtrabaho kasama ang aking sariling accountant at abogado. Binago ko ang mga dokumento ng pagmamay-ari at kontrol sa mga tama at legal na ayos back sa sarili ko. Ginawa ko ito nang hindi sinasabi sa kahit sino. Hindi ko gusto ng away, gusto ko lang ng landas, nalulusutan ko. Marami ang magtatanong bakit hindi ko basta-basta sinabi sa asawa ko ng tuwiran, mahal na kababaihan,
may mga taong kapag sinabi mo ang katotohanan, mas mabilis nilang maghanda para saktan ka. Natutunan ko iyon sa paraan ng kanilang pagtingin sa akin. Ngunit hindi ko inasahan na sa oras na tahimik akong nagtatanggol, tahimik na rin siyang nagsisira. Isang hapon, natanggap ko ang mensahe ng bangko babala sa isang transaksyon na may kaugnayan sa aking ari-arian. Akala ko'y pagkakamali. Nang tumawag ako, mahinahon ang sinabi ng kinatawan ng bangko, "Ma'am, kayo po ba ang collateral ng loan ng kumpanya ni Mark Anthony Santos?" Natigilan ako. Anong collateral? Binasa niya ang pangalan at narinig ko ang aking sariling ari-arian. Nagbaba ako ng telepono, bahagyang nanginginig ang kamay. Naaalala ko ang mukhang si Mark Anthony nang sabihin niyang hindi ako umaasa sa kahit kanino. Naaalala ko si Inay Conchita na nagsabing ang pera sa kamay ng babae magiging problema. Kaya pala nagiging problema ang pera ko sa kanila, hindi sa akin. Gumamit sila ng aking mga ari-arian para isangla, para sa tinatawag nilang ambisyon nila. Naupo ako ng matagal. Hindi dahil sa kahinaan kundi dahil ang tanging nasa isip ko ay napunta na ako sa maling tahanan. At ito pa lang ay simula. Ang katotohanan. Hindi ako nakatulog ng gabi na iyon, hindi dahil sa takot na mawala ang pera, kundi dahil sa pakiramdam ng pagtataksil na parang tinitingnan mo ang sarili mo sa salamin at hindi mo na nakilala ang tingin mo. Binuksan ko ang laptop, kinuha ang lahat ng email, kontrata at papel. Habang nagbabasa ako, lalong lumamig ang katawan ko. Ang mga bagay na akala ko'y formal na proseso para makatulong sa negosyo niya ay naging isang lubid na nakalapat na sa aking leeg. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko. Nakita ko ang papeles ng loan 40 milyong piso. Ginamit ang ari-ariang nakapangalan sa akin bilang collateral. May kasama itong binanggit na authorization letter at internal minutes of meeting. Tinanong ko ng malambot ngunit tuyong ang lalamunan. Sino ang nagpirma ng approval? Sinabi ng empleyado. Ang kumpanya ni Mark Anthony ay nagsumite ng kumpleto ang dokumentasyon, may authorization letter at internal meeting minutes. Ngumiti ako, ngunit parang maagang magtatangis. Anong internal meeting? Hindi ako nakita sa kahit anong pagpupulong. Lumabas ako ng bangko, hawak ang mabigat na mga papel. Naunawaan ko noon kung hindi ko ito titignan agad, hindi lang mawawala ang pera ko. Maaaring mawala pa ang mga bahay na pinagsikapan ko, ang kumpanya kong pinagsusustentuhan ko, ang napakaraming empleyado. Gabi noon, hinintay ko si Mark Anthony. Hindi ako sumigaw sa labas ng pintuan, hindi tinawagan ng biyenan, hindi nag-text ng reklamo. Naghanda ako ng baso ng tubig, inilatag ang mga papel sa mesa. Pagpasok ni Mark Anthony, pabango pa rin, mukha'y pagod, ngunit may kumpiyansa. Nagsalita ako ng isang pangungusap na mahinahon. "Umupo ka. May tanong ako sa iyo." Lumingon si Mark Anthony sa mga papel, mabilis na kumirap, pagkatapos ay nagkunwaring mahinahon. "Ano iyon?" Pagod na pagod ako. Direkta ang aking tingin. "Yung loan na 40 milyon. Ginamit mo ang aking ari-arian bilang collateral, ipaliwanag mo sa akin." Nagbago ang hangin ng silid. Sandaling nanahimik si Mark Anthony, pagkatapos ay ngumisi tulad ng isang taong mahuhuli, pero gusto pa ring magpakilala. "Ako ang direktor, may karapatan ako. Kailangan ng kumpanya ang puhunan, kailangan kong magpasya." Dahan-dahan kong binigkas ang bawat salita. "Ikaw ang direktor, dahil sa kanino nagpirma? Naroon ka sa posisyong iyon dahil sa pen ng sino?" Bumagsak ang kamay ni Mark Anthony sa mesa. "Tigil ka na, huwag mong dalhin ang utang loob. Mag-asawa tayo, ang pera mo ay pera rin ng tahanan." Nagtawa ako ngunit panloob na mapait. Kung ganoon, bakit kapag nagmamalaki ka sa mga tagumpay mo, sinasabi mong ikaw ang nagtayo ng walang tulong ng kahit sino? Nagtayo si Mark Anthony at nagpunta-punta, nagsimulang mainit ang boses. "Lagi kang nagmamasid. Ang paggawa ng negosyo ay kailangang maging malakas. Kung palagi kang mahigpit sa pera, kailan tayo lalago? Lumago na pala kayo gamit ang aking ari-arian. Kung bumagsak, sino ang mag-aako?" Bumalik si Mark Anthony, parang nagbabanta ang mga mata. "Mag-asawa tayo, sino pa ang mag-aako? Hindi kita ginawa mong kaaway, ikaw ang naging taong hindi mapagkakatiwalaan." Sa tamang sandaling iyon,
lumabas si Inay Conchita mula sa kwarto, hindi ko alam gaano katagal siyang nakinig. Nagsalita siya nang parang nagbibigay ng panghuling hatol. Sabihin ko sa iyo ang pera kapag napunta sa tahanan ng asawa, pera na iyon ng pamilya ng asawa. Iwaksi mo ang ugaling iyon ng may utang manunugang ganyan ang nagbubuwal ng tahanan. Namatay ang loob ko. Totoo itong nangyari. Tiningnan ko ang babaeng tinawag akong anak sa loob ng maraming taon at nagsalita siya sa akin tulad ng sa isang estranyo. Ang pera ng manunuga ay pera ng pamilya ng asawa, ibig sabihin, noon pa man, sa kanilang mga mata, ako ay isang lumalakad na pitaka. Naghiyang tinanong ko siya ng boses na bahagyana, ano ang sinabi ninyo? Si Inay Conchita ay nagtaas ng baba. Mali ba? Pumunta ka sa tahanan namin, bilang manunga ang pera mo ay pera na rin ng tahanan. Huwag mong pag-alabastasin ang paghihiwalay ng pera ang babae na ganyan ang ugali ay sira ang tahanan. Lumingon ako kay Mark Anthony at naghintay ng hindi dapat ganyan magsalita si Inay. Ngunit huminga lang si Mark Anthony nang parang inistorbo at nagsabi, mayroon ding punto si Inay, huwag nang gawing gulo. Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ko, hindi sa pera kundi dahil naunawaan ko. Sa tahanan na ito, wala akong posisyon. Mayroon man akong merito hindi makikilala. Mayroon man akong tamang argumento walang mananggol. Hinihiling lang sa akin ang magtiis para maging maayos ang lahat. At kung masaktan ako, problema ko iyon. Inupo ko ang mga papel at malinaw na nagsalita. Sige. Kung pera ng pamilya, iminumungkahi ko ang transparency sa pera. Lahat ng pera, ari-arian, utang, kontrata ilatag nating lahat at linawin. Nagtawang mapanglait si Inay Conchita. Transparency sa alin? Ikaw ay mag-audit? Si Mark Anthony ay sumigaw. Huwag mong isipin na dahil may pera ka magagawa mo ang gusto mo. Tiningnan ko siya ng direkta. Hindi ko gusto ang anuman, gusto ko lang malaman kung gaano na ako tinitisod. Nagsalita si Mark Anthony ng isang pangungusap simple lang, ngunit tulad ng suntok sa mukha ko. Kahit wala ka, magiging matagumpay pa rin ako. Nanatiling nakatayo ako at narinig ang bawat salita. Hindi ito salita ng galit. Ito ay kung ano ang matagal na niyang iniisip, naghihintay lang ng sandaling masabi. Tiningnan ko siya, mahinahon na kakaiba ang lamig. Kung ganoon, ikaw na lang magtagumpay ng mag-isa. Agad na hinablot ito ni Inay Conchita. Nagbabanta ka ng diborsyo? Magdiborsyo ka. Maraming gustong maging kasama ng aking anak. Nagdagdag si Mark Anthony nang maramdamang may pinagsisimulan. Subukan mo, huwag mong isipin natatakot ako. Wala na akong hinintay pang marinig. Pumasok ako sa kwarto, binuksan ang drawer, kinuha ang isang file na inihanda ko na matapos ko marinig ang mensahe ng bangko. Inilagay ko ito sa mesa at malinaw na nagsalita. Sa susunod na linggo, magsusumiti na ako ng petisyon. Natigilan sila. Akala nilang nagpapagalit lang ako, tulad ng dati magiging malambot na naman ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako maaaring maging malambot. Pagod na ako. Pagod sa pagtatangkang maging mabuting tao sa tahanan na tinrato ako bilang kagamitan. Isang linggo pagkatapos, totoo akong nagsumite ng petisyon ng diborsyo, ang batas. Habang bumababa ako ng hagdan ng korte, sa isip ko ay ang gagawin ko sa susunod na ilang oras. Nang padala ko ng 1,000,000 piso at nakita ni Inay Conchita ang notifikasyon ng bangko, tulad ng pagbubukas ng maskara, ang kanyang pagpapanggap na matuwid ay nahulog agad. Itinaas niya ang telepono at nagsigaw para marinig ng mga tao sa paligid. Kita ninyo, kaya pala maaga siyang nagbayad palatandaan ng masamang konsyensya. Nakatayo akong tahimik, tinitingnan siya. Sa isang segundo, naunawaan ko hindi kailangan ng mga taong ito ng katotohanan. Kailangan nila ng pakiramdam na sila ang nagwagi, na sila ay nakatayo ng mas mataas kaysa sa iba. Gusto ni Inay Conchita na yumuko ako sa harap ng korte. Gusto niyang bitbit ko ang tatak na manunga na hindi nagbabayad para matuwa siya. Hindi ako yumuko. Si Mark Anthony ay nakatayo sa tabi at hindi na siya nagpapakunwari pang pagod. Biglang sumali siya, kalahating paghamak at kalahating babala. Tapos na ang diborsyo, huwag nang gumawa ng drama, igagalang pa rin kita. Narinig ko ito at nakatuwa ako.
Igagalang mo ako sa pamamagitan ng nanahimik habang inaagrabyado ako ng iyong ina sa harap ng publiko. Lumingon ako sa kanya, tumingin ng direkta. Igagalang mo ako? O natatakot kang sabihin ko ang paggamit mo ng aking ari-arian para bayaran ang utang? Sa sandaling natanggal ang mga salitang iyon, napansin ko na natulala si Mark Anthony at si Inay Conchita ay sandaling tumahimik. Tahimik hindi sa hiya, kundi dahil natamaan sa maselan. Agad na sinunggaban ni Inay Conchita ang sitwasyon, binago ang boses sa inosenteng nagagalit. Ano ang sinasabi mo? Ang bahay, ang sasakyan, ari-arian ng mag-asawa, huwag kang magtaas ng boses ng walang basehan, hating kagabi kang nagtatalo. Tumango ako ng banayad, parang narinig ko lang ang isang lumang kwento. Hindi na ako nakikipagtalo sa salita. Inilabas ko ang aking telepono, matuling pinindot ang mga button, i-on ko ang recording. Ito ang inihanda ko, kasama si Kuya Danilo. Alam ko na siguradong maglalaro sila ng palabas. Tiningnan ko si Inay Conchita. Mahinahon ngunit sapat ang talim para magigil. Inay, nagtatanong ng 300,000 na may interes, tama ba? Pagkatapos ay kukuwentahin natin ang interes ng 40 milyon na mag-isa niyang pinipirmahan ni Mark Anthony. Parang natunaw ang hangin. Ilang taong nakatayo nang malapit ay tumahimik. Si Mark Anthony ay lumunok ng kanyang lura, si Inay Conchita ay nagkukurap ng mabilis, pagkatapos ay nagbulalas. Ano-ano ka ba? Sinong nangutang? Sino-sino? Anong collateral? Si Mark Anthony ngayon ay hindi na maaaring magtiis. Lumapit siya, hinawakan ang aking pulso ng malakas, hinila sa mas walang taong lugar. Ang boses ay nagbabanta ng bawat salita. Ano ang ginagawa mo, Isabela? Huwag mo akong ipahiya dito. Hinila niya ako, ngunit hindi ko agad binawi ang kamay ko. Tiningnan ko ang kanyang mga mata na noon ay pinagkatiwalaan ko na totoo ang nasa likod nito. Nagsalita akong malamig. Ipahiya? 3 taon ng buhay ko, dignidad ko bilang asawa, at ang aking tiwala iyon ang nawala sa akin. At natatakot kang mapahiya. Nagmamadali si Mark Anthony, ang boses ay mababa, ngunit nanghahamon. Ano ang gusto mo? Sirain mo ba talaga ako? Sumagot ako ng maikli at malinaw. Gusto ko ang katotohanan, iyon din ang itinuro ng iyong ina sa akin. Sa tamang oras na iyon, pumasok ang tawag ni Kuya Danilo. Sinagot ko ito nang hindi nag-aalangan. Mabilis at malinaw ang boses niya sa kabilang dulo. Nagpadala na ang bangko ng pangalawang babala, pati ang listahan ng collateral, 3 bahay at 2 sasakyan. Naiintindihan mo? Oo, sagot ko. Ang puso ay tumitibok ng matatag ngunit hindi nagugulo. Hinihintay ko ang eksaktong tawag na ito. Lumingon ako kay Mark Anthony. Narinig niya ang ilang salita, namutla ang mukha niya. Hindi ko na siya pinabigyan ng pahinga. Mark Anthony, akala mo hawak mo ang tangkay ng kutsilyo? Nagpapadala na ang bangko ng babala. Ang mga ari-ariang nakalagay sa papel ay pag-aari ko, hawak ko na ito mula ngayon. Nagbago ang boses ni Mark Anthony, bumaba parang nagtatangkang makiisa. Isabela, pag-usapan natin ito sa bahay, maraming tao rito. Ngumiti ako ng mahinhin. Maraming tao? Si Inay ay nireklamo ako sa harap ng korte. At kapag nagsalita ako ng katotohanan, sasabihan mo akong huwag gumawa ng malaking usapin. Umatras ako ng isang hakbang, kinuha ang distansya. Ang aking kamay ngayon ay hindi na nanginginig. Binuksan ko ang nakadraft na mensahe at ipinadala ito sa abogado, 1 linya lang. Simulan na ang pagbawi ayon sa napirmahang file. Sa isip ko ay lumabas ang isang malinaw na listahan, lease agreement para sa 3 bahay, authorization letter na may validity period, patunay ng pinagmulan ng pondo, resibo ng pagbili ng sasakyan at bahay. Hindi ko ginagawa ito dahil sa emosyon, ginagawa ko ito ayon sa papel. Sa buhay, mga kaibigan, kapag sinalita mo ang isang bagay ay maaaring ibaluktot ng iba, ngunit ang itim at puti sa papel, hindi ito marunong magmahal sa kahit sino. Napansin ni Mark Anthony ang aking ginagawa, talagang natakot siya. Pinigilan niya ang aking pulso muli, ang boses ay nagmamadali. Isabela, tigil ka. Mamamatay ang kumpanya ko. Paano ang mga empleyado? Paano ang mga kasosyo?
Hinawi ko ang kanyang kamay at malinaw na nagsalita. Iniingatan mo ang mga empleyado o iniingatan mo ang sarili mo? Pumirma ka ng loan na 40 milyon nang hindi mo ako tinanong kahit isang beses. Iniisip mo ba ang mga empleyado noon? Nanghina si Mark Anthony. Si Inay Conchita na nasa malayo ay nakakita at tumakbo palapit ang boses ay nagsisimulang maging maluha na dahil sa takot ngunit nagpupumilit pa ring maging matapang para sa hitsura. Anong ginagawa ng babaeng iyan? Gusto mo bang mamatay ang anak ko? Mahinahon kong tiningnan siya. Walang pumapatay sa anak niyo. Siya mismo ang humukay ng hukay. Gusto mo bang lumundag ako para tamnan ang hukay? Sa oras na liliko na sana ako para lumayo, muli siyang nagtangkang humarang sa harap ng publiko. Malakas niyang sinabi, "Nagpadala ka ng 1 milyon, tandaan mo iyon. Huwag nang sabihing mandaraya ka." Tumigil ako, lumiko, ngumiti ng mahinahon, isang ngiting nagpigil sa kanya dahil hindi niya matukoy ang aking gagawin. Dahan-dahan at malinaw kong nagsalita, parang abiso ng isang bagay na ordinaryo. "Opo, ipinadala ko para may pambayad kayo sa ospital kapag kailangan ninyo. Kakailanganin ninyo ito sa lalong madaling panahon." Hindi na ako naghintay ng kanilang reaksyon. Lumakad ako patungo sa paradahan. Sa puso ko noon hindi kasiyahan, kundi isang malamig at malinaw na katinuan. Hindi ako lumaban sa pamamagitan ng luha. Lumaban ako sa pamamagitan ng papel at mula sa sandaling iyon, alam kong wala na akong lugar para sa pagpapalambot, ang unos. Pagka-uwi ko, walang humpay ang pagtunog ng telepono. Si Inay Conchita, paulit-ulit. Hindi ko sinagot hindi dahil sa takot, kundi dahil alam ko na ang pakikinig sa kanya ngayon ay sayang lang ang lakas. Gagamitin nila ang bawat salita ko para gawing ibang kwento. Inilagay ko ang telepono sa mesa, nagbuhos ng tubig, huminga ng malalim. Isa lang ang naiisip ko, manatiling tahimik, hawakan ang mga ebidensya, hawakan ang ritmo. Gusto nilang mataranta ako, mawala ang kontrol ko, para may dahilan silang sabihing ako ay sira ang ulo, emosyonal, psychologically unstable. Hindi ko sila bibigyan ng dahunang iyon. Halos 2 oras pagkatapos ng diborsyo, isang kaibigan sa negosyo ang nagpadala sa akin ng link. Binuksan ko, nagyayelo ang puso ko ng isang tibok. Nagpost si Mark Anthony sa isang private group ng mga negosyante salita na nakabalot ngunit sapat para maintindihan ng lahat na tungkol sa akin iyon. Ang diwa ng post. Ang dating asawa ay psychologically unstable, nagbabanta na ang kinin ang ari-arian ng kumpanya, nagbibigay ng presyon, nakakaapekto sa operasyon ng negosyo. At sa dulo ay may maluwalhating pangungusap, sana'y magtimpi ang lahat kapag kailangan ko ng panahon para harapin ito. Nabasa ko ito at gusto kong tumawa. Kaya pala kapag sila ang mga nagkamali, hindi sila naghingi ng tawad, sila pa ang magtatayo ng kanilang sarili bilang biktima bago pa lumabas ang katotohanan. Para sa susunod na araw, kapag may lumabas, mas mapagkakatiwalaan sila ng mga tao. Klasikong paraan, siraan ng una, sisihin pagkatapos. Pumasok ang ni Kuya Danilo. Oras na ito, nagpadala ng voice message si Inay Conchita, ang boses ay pilit ngunit puno pa rin ng galit. "Gusto mo bang angkinin ang lahat ng pag-aari ng anak ko? Ikaw ay masamang babae. Gusto mo bang patayin ang aking anak? Huwag kang mag-isip na maaari kang magnakaw. Pararamihin ko ng tao sa iyong kumpanya." Narinig ko ito at pinawala. Hindi ko sinagot. Binuksan ko ang computer, nilikha ang isang folder, kinuha ang lahat ng dokumento, lease agreement para sa 3 bahay, authorization letter na may validity period, resibo ng pagbili ng sasakyan, mensahe ng bangko, at email na may kaugnayan sa loan na 40 milyon. Ipinadala ko ang lahat kay Kuya Danilo, kasama ang isang maikling pangungusap. Nagsisimula na silang gumawa ng madumi. "Maghanda ka para sa akin." Agad na sumagot si Kuya Danilo, "Manahimik ka, hayaan ang papel na magsalita. Akala ko sapat na ito, ngunit ang buhay ay talagang gusto kang subukin ng mga hindi inaasahang suntok." Halos tanghali, isang hindi kilalang numero ang tumawag. Sinagot ko. Sa kabilang dulo ay boses ng babae, nanginginig parang nakatayo sa tago, natatakot may makarinig. "Ate Isabela,
Si Rowena po ito, Chief Accountant sa kumpanya ni Mark Anthony. Medyo nabigla ako noong dati ay bihirang makipag-ugnayan sa akin si Rowena ng direkta, palagi sa pamamagitan ni Mark Anthony. May nangyari ba? Nilunok ni Rowena ang kanyang lura at nagsalita ng mabilis. Sasabihin ko ang totoo, nagpapalipat na si Mark Anthony ng accounting data at ilalagay ang lahat ng responsibilidad sa utang sa inyo. Inutusan siya na gawing bago ang minutes ng stockholders meeting para lumabas na kayo ang pumayag sa collateral. Sinabi pa niya na kung may mangyari, si Isabela ang mag-aako dahil ikaw ang asawa, dapat mong batahin. Naramdaman ko ang lamig sa aking likod pagkarinig nito. Hindi dahil nagulat ako na siya ay madumi kundi dahil nakita ko ng malinaw. Binalak niyang patayin ako sa pamamagitan ng batas. Kung nagawa niyang gumawa ng pekeng minuto at ipatimbre sa loob ng kumpanya, pagkatapos ay isinumite sa bangko bilang patunay, magiging isang magulo at mahabang legal na laban ang lahat, pagod, magastos sa panahon, mapipinsala ang reputasyon. Tinanong ko si Rowena nang matibay ang boses. May mapanatili ka bang ebidensya? Sumagot si Rowena, parang sabay na umiiyak at nagsasalita. Mayroon akong email na pinag-utos sa akin na baguhin ang file. May original na kopya sa server ngunit ate, natatakot ako, sinabi niyang kapag may sumuway ay paalisin, binalaan pa rin ng ina niya. Isang segundo akong nanahimik bago magsalita ng malinaw. Rowena, mahinahon ka lang. I-send mo sa akin ang original na email at huwag kang mag-confront ng mag-isa. Mula ngayon, gawin mo ayon sa direksyon ng abogado, poprotektahan kita. Malalim na huminga si Rowena, parang nabunutan ng mabigat na bato sa dibdib. Kailangan ko lang marinig iyon mula sa inyo, hindi ko na kaya. Hindi ako naghintay pa. Nagpalit ng damit, kinuha ang bag at pumunta ng direkta sa opisina ng kumpanya ni Mark Anthony. Sa daan, hindi ko siya tinawagan. Alam ko na ang pagtawag ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na itago ang lahat. Dumating ako sa lobby, ngunit hinarang ako ng guwardya. Ang batang guwardya ay nahihiyang tumingin sa akin at mahinahon na nagsabi, "Ma'am, inutusan po si Mark Anthony na huwag papasukin kayo." Tinitingnan ko ang binata ng mahinahon. "Alam mo ba kung sino ako?" Nag-alinlangan siya. "Alam po. Ngunit sumusunod lang ako sa utos." Tumango ako, hindi ko siya sinisi. Lumapit ako sa malaking salamin sa labas at tumingin sa loob. Si Mark Anthony ay nakatayo sa reception counter, nagtatanong sa kanyang assistant, pinipilit na maging mahinahon ang mukha, ngunit kitang-kita ko ang tensyon. Nakita niya ako at sinadyang lumabas dahan-dahan ang lakad, parang gustong magpakilala ng lakas. Nakatayo siya sa isang distansya mula sa akin at nagngisi ng mapanglait. "Ang kumpanya ko, wala ka ng karapatang pumasok." Tumingin ako sa kanya at maiikling tinanong, "Sigurado ka?" Medyo natulala si Mark Anthony, ngunit nagpumilit pa ring maging tiwala. "Sigurado, tapos na ang diborsyo. Hindi na ako nagtalo." Inilabas ko ang telepono, nag-message ng isang linya sa aking assistant sa aking kumpanya, i-activate ang board of directors email, ipadala ang resolution. Inibagsak ko ang telepono, tiningnan si Mark Anthony. Makalipas ng ilang minuto, ang telepono niya ay nagtunog. Pagkatapos ay ang telepono ng kanyang assistant, pagkatapos ay ilang managers na dumaan ay nagtitig sa screen, namumutla ang mukha. Mabilis na binasa ni Mark Anthony ang email. Ang mga mata niya ay naglibot. Kitang-kita ko na nanginginig ang mga kamay niya. Ang dokumento ay malinaw: suspension of General Manager Mark Anthony Santos, pending special audit, sealing of accounting data system during review. Hindi na kailangan pang maraming salita. Isang pangungusap lang. Masyadong tiwala ka sa sarili mo, ngunit nakalimutan mo na ang naglagay ng posisyon mo noon ay siya ring may karapatan na alisin ka ngayon. Natigil si Mark Anthony, parang binudlan ng malamig na tubig ang mukha niya. "Hindi ka maaaring gawin ito." Sumagot ako ng mahinahon, "Hindi ko ito ginagawa. Ginagawa ko ito ayon sa tamang proseso." Sa tamang oras na iyon, nagpadala ng video call si Inay Conchita. Sa pagkakataong ito, sinagot ko ito. Lumabas sa screen ang mukha niya, namumula. Mga matay nakabuka ng maluwang. Ang boses ay parang gusto nang sumabog. "Ikaw ay masamang babae.
gusto mo bang wasakin ang karera ng anak ko? Tumingin ko sa kanya, hindi nagpataas ng boses, hindi ng gahol. Isang pangungusap lang mahinahon, ngunit malinaw. Hindi pinahinto ko lang ang isang taong gumagamit ng ari-arian ng iba para magpakilala bilang mahusay ngunit hindi. Nang hina si Inay Conchita, nagsimulang manungal ngunit pinawala ko ang tawag. Nakatayo ako sa harap ng salaming kuta, tinitingnan si Mark Anthony sa kabilang dako. Sa unang pagkakataon, wala na sa kanya ang hitsura ng isang direktor. Isang lalaki lang siya na natakot. At naunawaan ko mula sa sandaling ito, hindi na madali ang kanilang maruming laro. Dahil hindi na ako ang asawang tahimik lang naghihintay. Naging puno na ako ng larong akala nila ay hawak nila. Ang tagumpay ng papel. Noong umaga ng susunod na araw, gising ako ng maaga hindi ako lumalaban sa pamamagitan ng emosyon, lumalaban ako sa pamamagitan ng tamang oras. Habang pinahaba ito, mas nagugulo at sa pagkagulo, mas madaling ibaling ng iba ang kwento. Tinawagan ko si Kuya Danilo. Handa ka na bang lumabas? Sumagot siya ng maikli. Naghihintay na ako sa lobby. Nagbihis ako at lumabas ang puso ko ay kalmado hanggang nagulat na nga ako sa sarili ko. Marahil dahil sapat na ang aking paghihirap, kaya ng oras na ng pagkilos, wala na akong lugar para sa pagkabigla. Pumunta kami ng diretso sa notaryo bago pa ang lahat. Binalik ni Kuya Danilo ang mga papel at ipinakita sa akin ang bawat item tulad ng huling pagre-review. Ang lease agreement para sa 3 bahay ay nag-expire na 2 buwan na ang nakakaraan. Ang authorization letter bilang kinatawan sa paggamit ay may validity period lang. Ang patunay ng pinagmulan ng pera para sa bahay at installment ay galing sa account ng aking kumpanya at personal na account ko, kasama ang dokumento ng Notice of Retrieval na ipinadala ayon sa proseso. Binasa ko ang bawat papel, parang binabasa ang landas na noon ay pinagkatiwalaan ko. Tanong ni Kuya Danilo nang mababa. Sigurado ka? Tumango ako. Sigurado. Kinukuha ko lang ang sa akin. Hindi ako kumukuha ng sa iba. Ang unang hakbang ay ang pinakamataas na bahay kung saan nakatira si Inay Conchita, ang bahay na palagi niyang ipinagmamalaki. Sumama kami kasama ang kinatawan ng pamamahala ng gusali at ng legal support team. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng gate, narinig ko na ang boses ni Inay Conchita mula sa loob, parang may kutob siya. Sinong gumagalaw doon? Pumasok ako sa lobby. Bago pa ako makapagsalita, lumabas siya, matalas ang mga mata. Ano ang ginagawa mo rito? Tapos na ang diborsyo at sumusunod ka pa sa bahay namin. Hindi ako nakipagtalo. Iniabot ko sa kinatawan ng pamamahala ang mga papel, binasa ng ahente at nagsalita ng malinaw at formal. Ma'am, ang may-ari ng bahay na ito ay si Maria Isabela Santos. Ngayon ay isasagawa namin ang formal na handover ayon sa kahilingan ng may-ari. Ang itinalagang oras ay 2 oras. Natigilan si Inay Conchita nang isang saglit pagkatapos ay sumigaw na parang sinutukan. Baliw ba kayo? Ito ang bahay ng anak ko. Dito ako nakatira sa loob ng maraming taon. May tira ako rito, may gamit, hindi ninyo ako maaaring itaboy. Saan kayo magdadala sa akin? Mahinahon pa rin ang boses ng ahente. Ma'am, kung mayroon kayong dokumento na nagpapatunay ng pagmamay-ari, maaari ninyo itong ipakita. Kung wala, makikiusap kami. Biglang lumingon si Inay Conchita sa akin, itinuturo ang kanyang daliri. Babaeng walang pagpapahalaga, gusto mo bang itaboy ang biyenan mo? Tao ka pa ba? Tumingin ko sa kanya at sinabi ng isang pangungusap na nagpahina sa kanya. Nagpadala nako ng 1 milyon, gusto mo ng sunod-sunod na pagbabayad? Iproseso, ngunit dalhin ang dokumento na nagpapatunay na ikaw ang may-ari ng bahay. Nagbukas ang bibig ni Inay Conchita, ngunit walang lumabas na makatuwirang pangungusap. Marahil biglang naunawaan niya na sa pagkakataong ito, hindi na ako nakikipagtalo sa pamamagitan ng salita, nakikipagtalo ako sa pamamagitan ng titulo. Nagsimula siyang mag-shift ng taktika, lumipat sa iyak at pag-iyak tulad ng nagrereklamo. Nakita ninyo lahat, pinapalayo ng manunga ang biyenan. Ang babaeng may pera ngunit walang puso. Hindi na ako tumingin pa sa mga tao sa paligid, tinitingnan ko lang siya ng direkta. Huwag kang magpanggap. Hinambog mo ako sa harap ng korte para sa 300,000.
naisip mo ba ang aking reputasyon? Napahinto si Inay Conchita ng isang saglit pagkatapos ay sumulot. Tama ang sinabi ko. Mayaman ka ngunit kuripot. Tumango ako. Kung ganoon, mas tama pa tama ayon sa batas, tama ayon sa papel. Sa loob ng mahigit 1 oras, ginawa ng pamamahala ang formal na binanggit. Pinalitan ng mga teknikal na tauhan ang kandado ayon sa tuntunin. Habang nagtitipon si Inay Conchita ng gamit, sumisigaw at tumatawag kay Mark Anthony ng malakas. Mark Anthony, pumunta ka rito, pinapalayo niya si Inay. Pinalitan na ng kandado ang bahay, umuwi ka na. Narinig ko ito nang walang pagbabago ng anumang pakiramdam. Alam ko na hindi siya tumatawag dahil sa tunay na takot, tumatawag siya para may lumaban, para gumawa ng eksena at pagkatapos ay sabihin na ako ang nagnakaw ng bahay. Inutusan ko na ang pamamahala, lahat ay kailangang may binanggit, may kamera, may pirma, wala ni 1 segundo ng kalabuan. Pagkatapos ng unang bahay, pumunta kami sa pangalawa at pangatlo. Ang 2 bahay na ito ay pinapaupahan dati ni Mark Anthony para sa karagdagang cash flow, ngunit ang mga kasunduan sa pagpapaupa ay lahat ay sa pamamagitan ng aking kinatawan. Nang ipadala ko ang notice of retrieval, obligado silang i-hand over ayon sa takdang panahon. Ang lahat ay mabilis at maayos, malamig tulad ng kutsilyo. Nakatayo ako sa hallway, tinitingnan ang mga naglalagay ng pansamantalang selyo, at ang nararamdaman ko ay hindi kasiyahan, isang kakaibang gaan. Sa wakas, tinahol na ng pag-uutang ng tiwala. Ang pangalawang hakbang ang siyang tunay na nagpanginig kay Mark Anthony. Ang 2 sasakyan na palagi niyang ginagamit para makipagkita sa mga kliyente, nakarehistro ang insurance at management sa ilalim ng pangalan ng aking kumpanya, kasama ang GPS at remote lock feature. Dati itong ininstall para kontra magnakaw, ngayon ay naging legal na kontra magnakaw. Halos tanghali, si Mark Anthony ay nasa daan patungong bangko para hanapin ng solusyon. Huminto ang sasakyan sa paradahan at natanggap ko ang GPS notification na kakaibang matagal ang pagtigil. Ngayon? Tanong ni Kuya Danilo. Tumango ako. Pinindot ko ang remote lock. Wala pang 1 minuto, nagtunog ang telepono ko. Si Mark Anthony, ang boses niya ay humihingal parang katatakas lang. Isabela, ano ang ginagawa mo? Nasaan ang sasakyan? Bakit hindi nag-start? Mahinahon ang tugon ko. Ang sasakyan mo? Tignan mo muli ang rehistrasyon, sinong pangalan ang nakasulat. Tumigil si Mark Anthony ng saglit. Huwag mo akong pilitin, may urgent na appointment ako. Tanong ko ng palihis. Urgent appointment? Para humiram ng dagdag na pera o para magdagdag ng utang sa aking pangalan? Bumugsok ang boses ni Mark Anthony. Gusto mo bang mamatay ako? Isang pangungusap lang ang sagot ko. Hindi nagpataas ng boses ngunit sapat ang bigat. Pinilit mo akong pumirma ng diborsyo. Akala mo ba pipirmahan ko rin ang sarili kong buhay para sa iyo? Tahimik ang kabilang dulo. Narinig ko ang maliit na putang sumunod, pagkatapos ay nagmamadaling yapak. Sa tamang oras na iyon, pumasok ang ibang tawag sa telepono ni Mark Anthony. Nakita ko sa GPS na nakatayo pa rin ang sasakyan. Makalipas ng kaunting oras, tumawag si Mark Anthony muli, ang boses ay nawawala na. Bangko, tumatawag ang bangko. Sinabi nilang may problema sa collateral. Kailangan itong ma-supplement sa loob ng 72 oras. Hindi ko kaagad sinagot. Hayaan ko siyang lunukin ang sarili niyang takot. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita ako. Makipagtrabaho ka sa kanila. Ako, makikipagtrabaho ako sa katotohanan. Pinawala ko ang tawag. Tumingin ako sa labas ng salamin ng sasakyan, maulap pa rin ang langit tulad ng umaga, ngunit sa loob ko ay may isang bagay na nagliwanag, hindi kasiyahan, kundi katinuan. Si Mark Anthony ay nakatayo nang nanginginig sa paradahan. Si Inay Conchita ay nagpupumilit na pagsamahin ang kanyang gamit sa labas ng lobby, sumisigaw sa langit tulad ng biktima. Ngunit ako, sa unang pagkakataon sa napakatagal, hindi na ako nila ginagabayan. At naunawaan ko, kapag nawala na ang bahay, ang sasakyan, ang susunod nilang mawawala ay ang maskara ng pagiging mabuting tao na palagi nilang isinusuot sa harap ng publiko. Matapos ang tawag kay Mark Anthony,
Agad akong naunawaan kapag naipit sa sulok, ang mabuting tao ay maghingi ng tawad, ngunit ang mga mapanlinlang ay gagawa ng maruming laro. At tulad ng hinala ko, hindi nila pinili ang pag-atras, pinili nilang ilugmok ako sa putik. Hindi pa nagtatanghali, ganap na nagbago si Inay Conchita, wala nang iyak ng matandang ina na itinaboy, wala nang pag-iyak ng babaeng hindi makatao ang manunga. Lumipat siya sa direktang pagbabanta. Kung hindi mo ibabalik ang bahay at sasakyan, wawakasan ko ang iyong reputasyon. Hindi kita iiwan. May kamag-anak ako, may tao ako, huwag mong isiping kaya mong gawin ang gusto mo. Narinig ko ito at huminga lang ng malalim. Alam ko nilang tinatarget ang pinakakinakatakutan ng babaeng tulad ko, maling balita. Isang maikling live video na binawas-bawas, isang sigaw sa publiko at magdududa na ang mga kasosyo. Mababahala na ang mga empleyado, mag-aalinlangan na ang mga kliyente. Hindi kailangang alam ng mga tao ang totoo, kailangan lang nilang marinig para mag-alangan, at ginawa nila ito. Halos tanghali, nagpunta ako sa opisina nang biglang sinalubong ng receptionist. Ate Isabela, may grupo sa labas ng gate nagtatake ng video at hinihingi kang makausap. Lumabas ako at tumingin sa security camera, at nakita ko si Inay Conchita na nakatayo ng parangal sa harap ng gate. Sa kanyang tabi ay ilang kamag-anak, ilan ay may hawak na telepono para mag-live, ilan ay nagpupunto, ilan ay sinadyang magsigaw para marinig ng lahat. Ninakaw niya ang bahay ng asawa niya, pinaalis niya ang biyenan, sa kalye, kinuha niya ang sasakyan ng asawa. Si Inay Conchita ay nagmamahal pa sa drama, naupo siya nang bigla sa bangketa, nang tampal sa hita, parang isang nagraraing biktima. Tulong naman kayo, ang manunga ko na mayaman ay walang puso. Tinitingnan ko ang eksena at gusto kong tumawa, ngunit ng uri na nagpapalamig ng likod. Dahil naunawaan ko na hindi katotohanan ang kailangan nila ng madla. Ang mga empleyado sa aking kumpanya ay nagsimulang mag-ingay, ilan ang nakakahalata sa akin ng may pag-aalala, ilan ang nahihiya, ilan ang natatakot na mapasama. Nagsimulang tumatawag ang mga kasosyo sa telepono ko, nagtatanong ng may pag-aalangan, may nangyayari ba sa inyo? Bakit nagrereklamo ang mga tao sa social media tungkol sa inyong pagkuha ng ari-arian? Hindi ko nagmamadaling ipaliwanag ng mahabang-mahaba, sabi ko lang ng isang pangungusap. Siguraduhin ninyong magiging maayos ang lahat ay may papel, inaayos ko ito ayon sa batas. Pagkatapos ay pumasok ako sa silid, isinara ang pinto, at tinawagan si Kuya Danilo agad. Pumunta sila sa kumpanya at gumagawa ng gulo. Mabilis na sumagot si Kuya Danilo, huwag kang lumabas para makipagtalo, tawagan ang seguridad, at gumawa ng binanggit. Pagpapadala na ako ng tao. Ginawa ko ng eksakto iyon. Inutusan ko ang seguridad na i-on ang kamera, itala ang lahat ng nangyayari, at huwag magsalitang masama, huwag pisikal na salalayin. Hindi ko bibigyan ng mga tao ng eksena ng Isabela ay sinaktan ang biyenan para gawing video clip. Sa oras na iyon, gumawa si Mark Anthony ng pangalawang hakbang. Natanggap ko ang notification mula sa isang kakilala sa industriya. Nagsumite si Mark Anthony ng reklamo laban sa akin na may nilalaman na malapelikula, pag-agaw ng ari-arian, pagkatapos ng diborsyo, at pagbabanta at pagpapahirap sa empleyado ng logistics kumpanya. Binasa ko ito nang walang takot, ngunit natakot sa kasamaan. Dahil naunawaan ko ang layunin ng kanyang ginawa, kuhanan ako ng oras sa pamamagitan ng mahabang legal na laban para magbigay ng oras sa bangko, para mag-atubili ang mga kasosyo sa pagpirma, para mabahala ang mga empleyado. At pagkatapos ay magagawa niyang baguhin ang mga file, magtago ng data, gumawa ng bagong kwento. Pagkatapos ay dumating ang bagay na nagpangilabot sa akin. Tinawagan ako ni Kuya Danilo. Seryoso ang boses. Isabela, nalaman ko lang mula sa isang contact may tanda na si Mark Anthony na tahimik na nagpalista ng kasal sa ibang babae mula 2 buwan na ang nakakaraan. Natigilan ako tulad ng binaudalan ng yelo. Ano ang sinabi mo? Dahan-dahan at malinaw ang sagot ni Kuya Danilo. Kung totoo ito ay panluloko sa mga dokumento ng katayuan ng kasal, at nagpapaliwanag kung bakit nagmamadali siya sa diborsyo.
habang sabay na nagsusumite ng loan application sa bangko na may hindi tugmang impormasyon sa kasal. Ginagawa niyang komplikado ang iyong kasal para ilugmok ka sa putik. Inilagay ko ang kamay sa noo ko, hindi dahil sa kaguluhan, kundi dahil nakita ko ng malinaw ang buong serye ng mapanlinlang na plano. Mabilis na diborsyo para maputol ang aking kakayahang makialam, pagmamasamang loob para sausawin ang reputasyon, reklamo para mapalayo ang oras, at ang bagong kasal para lumikha ng network na magpapatibay ng mga papel na peke na nagawa na niya. Nanahimik ako ng ilang segundo bago magsalita kay Kuya Danilo. Kumpirmahin mo ito sa pamamagitan ng opisyal na record. Gusto ko ang may tindik ng pula. Tumugon si Kuya Danilo. Handa. Makikiusap ko rin sa legal ng bangko para i-cross-reference ang dokumentasyon ng kasal na isinumite niya. Habang naghihintay ng kumpirmasyon, direkta akong tumawag kay Mark Anthony. Walang ikot-ikot. Sinagot niya ang tawag, pinilit maging mahinahon ang boses, ngunit naroon ang pagmamadali. Ano na naman? Tinanong ko siya ng tuwiran, bawat salita ay malinaw. Balak mo bang gawing mali-mali ang batas para makaalis sa utang? Nagpalista ka ng kasal mula 2 buwan na ang nakakaraan, tama ba? Ilang segundo na katahimikan, sa kabilang dulo uri ng katahimikan na nagpapakita ng tamaan ng tama. Pagkatapos ay nagbulala siya. Tigil ka na sa drama, sino ang magtitiwala sa iyo? Wala akong galit. Isang malamig na pangungusap lang ang sagot ko. Hindi ko kailangan ng tiwala ng iba. Kailangan ko lang ng may tindik ng pula. Pagkatapos ay pinawala ko ang tawag. Sa parehong oras na iyon, nagpadala si Rowena sa akin ng isang pakete ng mga original na email. Sa loob nito ay eksakto ang kailangan ko. Ang serye ng mga utos na baguhin ang files, baguhin ang nilalaman ng stockholder meeting minutes at isang pangungusap na isinulat ni Mark Anthony ng walang pag-iingat. Gawin ng mabilis, ilagay si Isabela sa minutes, iskan ang pirma niya kung kailangan. Binasa ko ito at ang aking mga kamay ay nanigas ng malakas hanggang naramdaman ko ang mga kuko sa balat ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil nakita ko ng malinaw ang pinakahuling hangganan ng isang tao na nilampas na ni Mark Anthony. Peke na pirma, hindi na iyon kasakiman. Iyon ay krimen. Sa labas ng gate, si Inay Conchita ay nagpapatuloy ng live broadcast. Ang boses ay lalong lumakas. Sabihin ko sa lahat, siya ay may pera, ngunit mapang-api, ninakaw niya ang bahay, ninakaw niya ang sasakyan, itinaboy niya ang biyenan sa kalye. Dapat matalo ng lahat ang ganitong klase ng tao. Nakaupo ako sa loob ng aking silid, tinitingnan ang screen ng kamera, masipag siyang nagtatayo ng palabas. Binuksan ko ang telepono, gumawa ng isang mensahe at ipinadala ng direkta sa kanya, hindi mahaba, hindi nakakainit, isang pangungusap lang. Nagsumite na ako ng reklamo para sa peking dokumento. Ang unang tatawagin para sa pagtatanong ay si Inay. Pinindot ko ang send. 3 segundo pagkatapos, ang narinig ko sa screen ng camera ay maaari kong alalahanin buong buhay ko. Si Inay Conchita na maingay kanina ay biglang natigilan, namutla ang mukha niya, parang biglang inalis ang dugo. Tinitingnan nang makafocus ang screen ng telepono niya, ang labi ay gumagalaw ngunit walang lumabas na tinig. Ang taong katabi niya ay patuloy pang nagsasigaw ng ninakaw ang bahay, ngunit dahan-dahang itiniyak ni Inay Conchita ang kanyang kamay para pigilin sila. Pagkatapos ay biglang pinawi ang live broadcast. Pinawi ng napakabilis, parang natakot na sumabog ang screen. Nagulat ang mga kamag-anak. Bakit tinigil? Bakit? Hindi agad sumagot si Inay Conchita. Umatras siya ng isang hakbang, ang mga mata ay paikot-ikot, pagkatapos ay bumubulong lang ng sapat para marinig ko. Hindi ba siya gagawa ng ganoong paraan? Umupo ako, mabagal na huminga. Hindi ako masaya, hindi rin maawa. Nakita ko lang ng malinaw ang isang bagay, ang mga maruming laro ay nagtatagumpay lang kapag nataranta ka. Kapag nakatayo ka ng tahimik, hawak ang tamang ebidensya, sumusunod sa tamang batas, ang mga mapanlinlang ay bubuwal dahil sa kanilang sariling karumihan. At alam ko na, pagkatapos ng hakbang na ito, si Mark Anthony ay walang palabas na itutuloy.
Kailangan niya pang harapin ang lugar na kinatatakutan niya ng pinakamataas ang bangko. Ang lugar na walang live broadcast, walang madla, walang sigaw na nagtatakip ng katotohanan. Ang lugar na may lamang mga record, pirma, tindik ng pula, at isang espesyal na meeting ng Board of Directors na naghihintay sa kanya sa susunod na kabanata. Ang lupon. Pagkatapos na pinawi ni Inay Conchita ang live broadcast, gumaan ng kaunti ang hangin sa harap ng gate ng aking kumpanya, nag-alis ang mga tao, kasama ang mga kamag-anak, hinila si Inay Conchita pabalik sa sasakyan. Ngunit naunawaan ko na tahimik lang ito sa ibabaw. Sa loob, nagmamadali si Mark Anthony sa bawat minuto para ayusin ang mga record, takpan ang mga bakas, hanapin ang isusumbong, at kung bibigyan ko siya ng dagdag na oras, makakagawa siya ng bagong kwento na mas marumi pa. Hindi ko siya binibigyan ng oras. Tinawagan ko si Kuya Danilo ng maagang hapon ng araw na iyon. Isang pangungusap, ihanda ang meeting ng Board of Directors, gusto ko, sa isang pagkakataon lahat. Tuwiran ang tugon ni Kuya Danilo. Handa. Magpapadala ako ng formal na imbitasyon ayon sa patakaran ng kumpanya. Kailangan mo lang panatilihing mahinahon at sabihin ang tama. Matapos ang tawag, tinawagan ko si Rowena. Rowena, handa ka bang ibigay ang original na datos? Nanahimik si Rowena ng ilang segundo pagkatapos ay nagsalita parang nagbagsak ng mabigat na bato. Kung poprotektahan mo ako, handa na ako. Hindi na ako makaagapay pa. Malinaw ang sagot ko. Ang tamang gawain mo, poprotektahan ka ng batas, poprotektahan ka ko. Gabing iyon ay hindi masyado akong natulog hindi dahil sa pagkabahala, kundi gusto kong muling suriin ang lahat bago pumasok sa silid pulong. Ayaw kong may magsabi na emosyonal ang aking ginagawa. Gusto ko na harapin nila ang hubad, malamig na katotohanan parang papel. Kinabukasan, ipinadala ang formal na imbitasyon sa lahat ng miyembro ng Board of Directors at mga pangunahing tagapamahala. Malinaw ang nilalaman. Espesyal na pulong para sa special audit, panganib ng loan na 40 milyon at hinala ng pagpepeke ng stockholder minutes. Tama at ayon sa patakaran. Eksakto. Nang dumating ang oras ng pulong, pumasok ako sa kwarto bago ang iba nakaupo sa tamang posisyon ayon sa bahagi ng pagmamay-ari at patakaran ng kumpanya. Tahimik ang kapaligiran, parang may patong na hangin. Ilang tao ang tinitingnan ako nang may pag-aalala, malinaw na alam nila na nasa mahirap na posisyon si Mark Anthony. Ilan naman ang umiiwas sa aking tingin, marahil noon silang kumain kasama siya at narinig niyang sinabi niya na ako lang ang hinterland. Hindi ko kailangan na sila ay tumayo sa aking panig. Kailangan ko lang na sila ay tumayo sa panig ng katotohanan. Bumukas ng malakas ang pintuan ng silid pulong. Pumasok si Mark Anthony. Sinikap niyang panatilihing mahinahon ang hitsura, ngunit nakita ko na pinilit siya ng panga, namumula ang mga mata tulad ng taong ilang gabi na walang tulog. Umupo siya, hinila ang silya na kumatok ng maingay, na tulad ng sinadyang pagpapakita ng lakas. Bago pa makasimula, nagtunog ang ingay mula sa labas ng hallway. Malakas na bumukas ang pinto ng pulong at pumasok si Inay Conchita ng parang isang masamang hangin. Nagsalansan siya ng diretsyo patungo kay Rowena, ang kamay niya ay nagpo-point. Ikaw hindi mo maaaring sabihin ng aking anak, sa mga ganito ikaw ay mapagkumpiyansa. Natulala si Rowena at ngumapa na yumakap sa tiyan niya at umurong. Si Inay Conchita ay tuloy-tuloy pa rin, ngunit pinigilan ng seguridad. Nagsisigaw siya mula sa labas. Ano ang ginagawa ng asawa niya rito? Ang anak ko, ang direktor, ang manunga niya ay nangunguna sa pagkuha ng kumpanya niya. Walang sinuman sa pulong ang lumingon palabas, lahat ay alam na ang pagtingin palabas ay pagiging parte ng palabas niya. Binahagi ko sa sekretary ang malinaw na senyales na itala ang lahat, ngunit ipinagpatuloy ang pulong. Si Mark Anthony ay tinidala ang personal na bagay sa kumpanya. Gusto mong gawing lugar ng paghihiganti ang kumpanya? Hindi ko kaagad tinugon, hayaan ko siyang magsalita para makita ng lahat kung paano niya isinasantabi ang puntos. Patuloy si Mark Anthony, ang boses niya ay tumaas. Ako ang gumagawa ng kita. Gusto mo bang buwalin ako ng ilang papel lamang? Bumagsak ang kamay niya sa mesa tulad ng pangwakas na pahayag. Gumagawa ako ng pera,
mayroon akong karapatang mamamahala. Tiningnan ko siya tinanong ng isang simpleng tanong. Gumagawa ka ng pera o gumagawa ka ng utang? Tinadlukan si Mark Anthony ngunit nagpumilit pa rin. Ang utang ay para sa pag-unlad, ito ay isang estratehiya. Binigyan ko ng senyal si Kuya Danilo. Inilatag niya sa harap ng lahat ang isang makapal na file at nagsalita ng malinaw. Iwasan ng emosyon, pumunta tayo sa nilalaman. Binuksan ko ang malaking folder, kinuha ang unang bagay, espesyal na audit report sa mga abnormal na transaksyon ng pera. Nagsalita ako ng mabagal, hindi kailangang magpataas ng boses. Sa nakalipas na 6 na buwan, maraming transaksyon ang pumunta at lumabas ng walang malinaw na patunay. May mga bayad sa mga pangatlong partido na wala sa kontrata. Tiningnan ko si Mark Anthony. Ipaliwanag mo ang mga transaksyong ito. Si Mark Anthony ay nagsisi sa accountant. Ang accountant ang gumawa, hindi ko matandaan ang lahat. Si Rowena ay umupo sa sulok ng mesa, namumutla ngunit nakatayo pa rin. Mahinahon ngunit malinaw na nagsalita. Opo, ang mga transaksyong ito ay may inutusan sa pamamagitan ng email ni Mark Anthony. Biglang lumingon si Mark Anthony kay Rowena. Ang mga mata niya ay gusto sanang lampasing lumayo ang kanyang tingin. Huwag kang magsalita. Mahinahon kong tiningnan ang kanyang mesa. Ito ay isang pulong walang sinuman ang maaaring manakot sa empleyado. Kinuha ko ang pangalawa notifikasyon ng bangko tungkol sa loan na 40 milyon at ang katayuan ng collateral na may problema. Inilagay ko ito sa mesa, iniliko para makita ng lahat. Nagpadala na ang bangko ng pangalawang babala, inuri na nila ito bilang panganib at ang pinakamahalaga. Nagtigil ako ng isang saglit, tinitingnan si Mark Anthony ng diretso. Ang record ay may tanda ng panloloko. Ngumisi si Mark Anthony, nakikipagtulungan ka sa bangko para pilitin ako. Nilabas ko ang reklamong ito. Mahinahon ang tugon ko. Hindi ko kailangan ang tulong ng kahit sino para pilitin ka. Hindi kailangan ng bangko ng aking tulong para pilitin ka. Kailangan lang nila ng pirma at tindik ng pula. At ang pirmang iyon ay hindi akin. Kinuha ko ang pangatlo at ito ang dahilan kung bakit talagang tumahimik ang buong silid. Ang serye ng email na nag-uutos ng pagbabago sa stockholder meeting minutes kasama ang pangungusap ni Mark Anthony. Iskan ang kanyang pirma. Inilagay ko ito sa mesa at nagsabi ng isang pangungusap lamang. Ipaliwanag mo. Tiningnan ni Mark Anthony ang papel, namumutla ang labi niya. Gusto na sanang lumapit para kunin, ngunit pinigilan ng kamay ni Kuya Danilo ang mga papel. Malinaw ang boses. Mark Anthony, ito ay dokumento para sa pulong, wala kang karapatang kunin ito. Bumagsak ang kamay ni Mark Anthony sa mesa. Ano ba gusto mo? Ang boses niya ay hindi na boses ng direktor, ito ay boses ng isang taong napipina sa sulok. Tiningnan ko siya at sinabi ang pangungusap na inihanda ko sa matagal na panahon. Hindi ka gumagawa ng kita, nakatayo ka lang sa harap ng talahanayan ng kita at tinatanggap ang papuri. Ang buong silid ay may taong nagpapawis, ang ilong na walang maipagmamalaki. Ilang tao sa silid ang bahagyang nagpakagat ng labi. Nagmataas ang boses ni Mark Anthony. Sinisiraan mo ako. Malinaw ang tugon ko. Ang katotohanan ay hindi panlalait. Ang panlalait ay ang gumamit ng ari-arian ng iba para humiram ng pera pagkatapos ay siraan sila. Nagpumilit si Mark Anthony. Gusto mo akong alisin sa posisyon, tuwiran ako. Oo. Gusto kong malinis ang kumpanya at gusto ko kang umalis. Tumayo si Kuya Danilo at nabasa ang desisyon ayon sa patakaran ng kumpanya. Pansamantalang pagsasuspinde kay Mark Anthony Santos bilang pangkalahatang tagapamahala, pagtalaga ng pansamantalang kumikilos na pangkalahatang tagapamahala, at sabay na pagpapadala ng kaso sa mga kinauukulan sa kaso ng malinaw na pekeng dokumento. Nanatiling nakaupo si Mark Anthony, natigilan. Sa labas pa rin ang sigaw ni Inay Conchita, ngunit ang boses niya ngayon ay parang malayo na, tulad ng ingay ng isang taong nawalan na ng kontrol. Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng pulong. Isang babaeng may malaking tiyan ay pumasok, ang damit niya ay maluwag, ang mukha ay maputla ngunit matibay ang tingin. Tumingin siya ng direkta sa akin, pagkatapos ay lumingon kay Mark Anthony.
Ikaw si Isabela, di ba? Ako si Rowena Mercado, may anak ako kay Mark Anthony. Patay ang ingay sa loob ng silid pulong. Nanatiling tahimik, hindi dahil wala akong damdamin, kundi dahil agad kong nakilala ang katotohanan. Hindi lang pera ang ginamit niya sa akin, ginamit ako bilang legal na balot habang ginagawa niya ang gusto niya. Biglang tumayo si Mark Anthony, ang silya niya ay lumayo ng maingay, namumula ang mukha pagkatapos ay namutla sa loob lang ng ilang segundo. Sumigaw siya na parang gusto niyang takpan ang boses ng babae. Rowena, baliw ka ba? Sino ang nagpapahintulot sa iyo rito? Hindi umatras si Rowena. Humakbang siya ng isang hakbang. Ang kamay niya ay parin nakayakap sa tiyan. Ang boses ay nangangatal, ngunit hindi nahuhulog ang mga salita. Sinabi mo sa akin na pumunta. Sinabi mong pagkatapos mong tapusin ang lahat ngayon ay aalagaan mo kami. Nagpalibot ang mga mata ni Mark Anthony para maghanap ng tulong, pagkatapos ay lumingon sa akin at sinikap niyang kuyugin ang sitwasyon bilang personal na bagay. Personal ito, hindi ito may kaugnayan sa kumpanya. Hindi ako nagsingit. Tiningnan ko lang siya, mabagal na tinanong ang isang tanong na gustong marinig ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit nagmadali kang makipaghiwalay. Napatigil si Mark Anthony. Biglang umagos ang luha ni Rowena, ngunit uri ng luha na pinipigilan, at habang pinipigilan ay lalo pang nakakalungkot. Sinabi mo sa akin na kapag tapos na ang diborsyo mo ay pakakasalan niya ako. Dinala pa niya ako para tingnan ang bahay. Sinabi niya na iyon ang bahay ng dating asawa pero magiging atin na ito. Nagtiwala ako. Ako ay tanga. Ilang manager ay ibinaba ang mukha. Malinaw na ayaw nilang mapasama sa sitwasyong ito, ngunit hindi na rin sila makapanahimik. Lumingon si Mark Anthony kay Rowena, ang boses ay bumaba. Natatakot may makarinig. Tumahimik ka. Ano ba ang gusto mo? Pinunasan ni Rowena ang luha niya at tiningnan ng diretsyo. Gusto kong kilalanin mo ang anak mo. At gusto ko kang huminto sa pagsisinungaling. Tumingin ako kay Kuya Danilo, may nagpadala ba kami ng bagong ammunition? Tumango siya. Naglatag si Kuya Danilo ng isa pang file sa mesa. Kinuha ko ang nilalaman at inilagay ito sa harap ni Mark Anthony. Ito ay kopya ng dokumento ng katayuan ng kasal na may tanda ng posibleng pagpepeke na ginamit niya para magpalista ng kasal ng lihim kay Rowena. 2 buwan na ang nakakaraan habang kaming dalawa ay kasal pa. Sinabi mo na personal ito, hindi ito may kaugnayan sa kumpanya. Pagkatapos, ipaliwanag ito sa akin. Tumingin si Mark Anthony pababa, ang mga mata niya ay talagang nagigibik. Gusto na sanang humarap para kunin, ngunit ang kamay ni Kuya Danilo ay nakataglay sa mga papel. Ang boses ay malinaw. Peking record ng katayuan ng kasal ay paglabag sa batas. Kung malalamang ng mga autoridad na may tanda ng panlilinlang o paggamit ng peking record, mapapanagutin ang mga sangkot. Umatras si Mark Anthony ng isang hakbang tulad ng kakasuntok sa dibdib. Nagulumihanan siya. Hindi iyon ang record na iyon. Ngunit habang nagsasalita, lalong lumalabas dahil hindi niya mapaliwanag ng maayos. Ang buong silid pulong ngayon ay hindi na parang silid pulong, mas parang isang maliit na korte. Lahat ay tinitingnan si Mark Anthony sa ibang paraan. Tingin ng taong nakita ng hindi lang malakas ang panganib, kundi talagang walang prinsipyo at napakamasamang tao. Eksaktong sa oras na nagulo pa si Mark Anthony, biglang nagtunog ang ingay sa labas ng hallway. Bukas ng malakas ang pintuan ng silid pulong. Si Inay Conchita ay sumaboy parang isang sampal ng hangin. Tumakbo siya ng diretso kay Rowena at itinuturo ang daliri. Ang boses ay sumisigaw ng matindi. Ikaw, Fox, sa loob ng henhouse, gusto mong wasakin ang aking pamilya. Natulala si Rowena at yumakap ng mas mahigpit sa tiyan niya at umurong. Si Inay Conchita ay gusto pang lumapit, ngunit pinigilan ng seguridad. Nagwala siya pagkatapos ay lumingon sa akin at sumigaw na parang inilalabas ang lahat ng naiipon. Isabela, ito ang nakita mo. Umalis ka na ngayon, may isa pang dating humingi. Masaya ka na? Tiningnan ko siya ng mahinahon. Sino ang pinagagalitan mo, Inay? Ang anak mo o ako? Naging abrupt ang paglipat ni Inay Conchita. Sa pagsisisi itinuturo ang aking direksyon. Sa iyo ang kasalanan, sa iyo ang dahilan ng pagdurusa niya.
kaya niya ito ginawa. Mahinahon ko siyang pinutol malinaw ngunit matalas. Nagdusa siya o nagtakaw siya. Biglang nagsiimbot muli si Rowena, ang boses niya ay nangangatal ngunit nakatayo ng matibay. Sinira ko ba ang inyong pamilya? O binalaan ninyo ako na patayin ang aking anak para hindi makaabala sa reputasyon ng inyong anak? Isang bomba ang pahayag na iyon sa gitnang silid pulong. Ilang miyembro ng board ay nagtatakip ng bibig. Isang tao ay huminga ng malakas na tulad ng nakakita ng isang bagay na hindi dapat makita. Nagbulala si Inay Conchita. Nagsisinungaling ka, hindi ko kailanman ipinag-utos ng ganoon. Tumugon si Rowena ng may luha, ngunit hindi humina. Hinaluan mo ako sa isang kainan. Sinabi mong kapag ipinanganak ko ang anak, hindi mo ito papansinin. Naghasik ka ng pera sa mesa at sinabi sa akin na ayusin. Mayroon pa akong lahat ng text message. Mayroon akong recording. Si Mark Anthony ay biglang naghabulan. Rowena, tumahimik ka. Tumahimik. Sabay na tumayo ang seguridad at si Kuya Danilo. Walang gustong magkaroon ng karahasan, ngunit walang makabali pa para sa anyo ni Mark Anthony. Tiningnan ko si Mark Anthony, ang boses ko ngayon ay lumamig ng ganap dahil naunawaan ko na lumampas na ang lahat sa usapin ng kasal. Ito na ay tungkol sa katangian ng tao at batas. Nagsalita ako ng dahan-dahan, bawat salita ay parang malaking pako. Mark Anthony, mula ngayon, hindi ka lang mawawalan ng posisyon, nakatayo ka sa harap ng panganib na mawalan ng kalayaan. Lumingon si Mark Anthony sa akin, ang mga mata niya ay namumula at ginagawa ang lahat ng pwede tulad ng humihiling at nagbabanta sa parehong oras. Isabela, gusto mo bang ipit ako talaga? Sumagot ako. Hindi kita iniipit. Ikinulong mo ang sarili mo ng iyong mga kamay. Mabilis na binuo ni Kuya Danilo ang konklusyon para hindi maging away ng sigaw ang pulong. Itatala natin ang pahayag ni Rowena Mercado bilang kaugnay na pangyayari sa hinala ng panloloko sa record. Para sa kumpanya, babalik tayo sa puntos: pagpapatayo ng suspensyon, pagsegel ng datos, pakikipagtrabaho sa bangko at sa mga autoridad. Tumingin ako sa paligid, lahat ng mukha ay tense, walang sino man pa ang nagsasalita ng asawa o dating asawa, nagpaparatang at babae na naghihiganti. Lahat ay nakita na lang ang isang bagay: si Mark Anthony ay hindi lang mapanganib, mapanlinlang at masamang tao. Nang mga oras na iyon, alam ko na ang unos ay umabot na sa tuktok, ngunit alam ko rin na ang tuktok ay hindi pa ang katapusan. Kapag pumasok na ang bangko, kapag in-freeze na ang mga account, kapag sinuringan na ang mga record, ang bayad ay magiging mas mahal ng mas mahal kaysa sa isang utos ng pasensya o kahit na isang pagpapakumbaba ng tuhod. Pagkatapos ng pulong, isang hapon pa ay maliwanag sa labas. Ang sigaw ni Inay Conchita sa hallway ay naririnig pa, ngunit parang layo na tulad ng ingay ng isang taong naubos na ang lakas. Si Mark Anthony ay nanatiling nakatayo, namumutla, hindi na malinaw ang tingin, sinikap na hawakan ang anumang pisikal na katibayan ng kanyang posisyon. Nagtangka pang tumayo nang may tindig, ngunit ang mga nagtataglay na empleyado ay malinaw na ang landas na gagawin. Bumaba si Rowena, puwesto ng maingat sa tabi, nahihiya, ngunit nanatiling nakatayo. Nag-message siya sa akin ng maikli, "Maraming salamat sa pag-unawa." Sa labas ng pintuan ng silid pulong, isang lalaki na nakasuot ng puti ang kumatok at pumasok kasama ang dalawa pa nakabitbit ng mga folder. "Kinatawan po kami ng Bangko Departamento ng Risk Management. Naandito kami para sa nakatakdang pakikipagtrabaho sa loan ng kumpanya." Nanahimik ang buong silid. Si Mark Anthony ay nagupo ng tuwid, sinikap pang magmukhang mahinahon, ngunit nakita ko na pinilit niya ang kanyang mga kamay na maging tahimik. Ang kinatawan ng bangko ay hindi nagpalipas ng oras, naglatag ng file, binuksan at mahinahon, ngunit ang bawat salita niya ay tulad ng pukpok. Ang loan na 40 milyon ng kumpanya ay may tanda ng pandaraya sa mga record. Pansamantalang ina-freeze ng aming opisina ang lahat ng kaugnay na account para sa risk control. Biglang tumayo ang ilang tao sa silid. "Freeze? Imposible, paano ang sahod ng mga empleyado?" Si Mark Anthony ay tumayo rin. Ang mukha niya ay namumula,
Ang boses niya ay nagbabanta sa inaabangan. Hindi pwede ako ang direktor. Sino ang nagpahintulot sa inyo na gawin ito? Tiningnan ng direkta ng kinatawan ng bangko si Mark Anthony nang walang pagbabago sa ekspresyon at pagkatapos ay nagsalita ng isang pangungusap na nagpahina sa kanya. Kakasuspend lang sa inyo at kahit nandito ka pa bilang direktor, may karapatang kontrolin ng bangko kapag may natuklasan na panganib ng pandaraya. Parang suntok sa dibdib ang pangungusap na iyon para kay Mark Anthony. Natigilan siya, ang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang maayos na lumabas. Tahimik pa rin ako, hindi dahil wala akong damdamin kundi dahil binalak ko na ang hakbang na ito. Bago pa ang pulong, ipinadala na ni Kuya Danilo at ko sa bangko ang lahat ng patunay, ang hindi valid na collateral, ang tanda ng pagbabago ng stockholder minutes at ang panganib ng posibleng peking pirma. Ang bangko ay hindi nagmamalasakit kung sino ang tama o mali sa usapin ng relasyon, ngunit napakasensitibo nila sa dalawang salitang pandaraya. Patuloy ang kinatawan ng bangko. Ang boses ay nanatiling pantay. Hinihiling ng aming opisina sa kumpanya na ibigay ang lahat ng original na record tungkol sa desisyon sa loan, meeting minutes, authorization letters, at patunay ng collateral. Sa panahon na ito, ang mga transaksyon ng paglabas ay maaaring limitahan, uunahin lamang ang sahod at mga obligadong bayad kung may kumpirmasyon. Isang manager sa kaliwa ang nagtatanong ng may pagtingin, paano ang kontrata sa kasosyo sa linggong ito? Malinaw ang tugon ng kinatawan ng bangko, depende sa antas ng panganib ipapasya ng bangko. Natigilan si Mark Anthony pagkatapos ay biglang lumingon sa akin. Ang mga mata niya ay may galit at takot sa parehong oras. Ang boses ay nagmamadali na ng sapat para marinig ng lahat. Ginawa mo ito sa akin? Tumingin ko sa kanya direkta at mahinahon. Ikaw ang pumirma, ipinadala ko lang ang katotohanan. Bumagsak ang kamay ni Mark Anthony sa mesa. Ikaw ay masamang tao. Malinaw ang sagot ko. Hindi nagpataas ng boses ngunit may bigat ang bawat salita. Ang masamang gawa ay peke ang pirma. Ang masamang gawa ay ang gumamit ng ari-arian ng iba para magsangla, nang hindi tinatanong, pagkatapos ay siraan sila. Sa labas ng pintuan, naririnig ng lahat na unti-unting pumasok si Inay Conchita, muli ang boses niya ay hindi na maingay. Namumutla na ang mukha niya, ang boses ay nagbago mula sa tapang patungong tunay na takot. Mga Ginoo, ginagawa nila ang pag-freeze? Ang aking anak ay matuwid na, negosyante ano ba naman ito? Pinigilan ng seguridad, ngunit nakalapit pa siya. Nang isang hakbang tiningnan ako ng diretsyo na parang naghahanap ng isang sandalan. Isabela, hindi ka ba magsasalita para sa kanya? Kahit isang salita lang, dati kang asawa niya. Tumayo ako sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pulong. Tiningnan ko si Inay Conchita at nagsalita ng eksaktong pangungusap na minsang inihagis niya sa akin sa harap ng korte. Tapos na ang diborsyo, sunod-sunod na maging malinaw. Natigilan si Inay Conchita. Naaalala niya na siya mismo ang nagbukas ng salitang malinaw sa pamamagitan ng 300,000. Patuloy ang kinatawan ng bangko ng mas seryosong boses. Isa pa, kung sa loob ng 48 oras ay hindi mabibigyan ng valid na karagdagang collateral ang kumpanya o hindi maipaliliwanag ang record na may tanda ng panloloko, ipapasa ng bangko ang file sa mga autoridad para sa pag-imbestiga ng posibleng credit fraud. Sa oras na iyon, si Mark Anthony ay parang dinukot ang lahat ng lakas niya. Umatras siya. Ang kamay niya ay sumapit sa sulok ng upuan. Ang hitsura ng direktor ay ganap na nawala. Isang lalaki na lang siyang nakakita ng hukay na naghukay niya na sobrang lalim at hindi na maaaring umakyat. Isang manager ang nataranta. Mark Anthony, ano ang gagawin natin? Hindi siya kaagad sumagot. Tumingin siya sa akin, tulad ng isang taong naghahanap ng isang puwang, ngunit wala na akong puwang para sa kanya. Nagsalita na lang ako, walang banta, walang galit, tulad ng pagbabalik ng resulta ng isang kalkulasyon. Lahat ng iyong ginagawa ay nagiiwan ng bakas. Inakala mong matatakpan mo ito ng salita, ngunit ang bangko ay tinitingnan lang ang record. Nais din pang sabihin ni Inay Conchita ng mga bagay, ngunit ang boses niya ngayon ay parang malayo na, napakaalingaw-ngaw. Umupo ako ng mahinahon.
Sa unang pagkakataon sa napakatagal, naramdaman ko na ang isang bagay kapag hindi ka na naghihintay ng tawad ng iba, kapag hindi ka naghihintay, nakilalanin ng iba ang iyong tama ang ritmo ng buhay ay nagsisimulang bumalik sa sarili mong kamay. At alam ko pagkatapos ng eksenang ito, si Mark Anthony ay hindi na may panahon pang magdrama. Kailangan na niyang harapin ang lugar na walang madla, walang live broadcast, walang sigaw na nagtatakip ng katotohanan. Ang lugar na may lamang mga record, pirma, tindik ng pula, at ang mga kinabubukas na araw ng hustisya. Ang wakas. Matapos ang pulong, lahat ng bagay ay hindi natapos sa isang malaking eksena. Natapos ito sa malamig na mga proseso, ngunit ito ang bagay na nagpahintulot sa akin na makahinga ng maayos sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Lahat ay bumalik sa tamang lugar nito. Si Mark Anthony ay walang landas ng pag-ikot, alam niya na habang lalo siyang lumalaban at nagtatakip, lalalo lamang lumalalim ang hukay. 2 araw pagkatapos ng pulong, personal siyang nakipag-ugnayan kay Kuya Danilo, nagmumungkahi ng opisyal na pakikipagtrabaho. Nang pumasok siya sa silid, hindi na ang dating tindig ng direktor, isang lalaki na lang na nagpapayat, ang mga mata ay maitim, ang boses ay kalmado at walang tindig. Pumirma siya sa listahan ng mga pagtanggap ng kasalanan, pumayag sa pagsasauli ng lahat ng record at datos, at pumayag na umalis sa posisyon ng pangasiwa. Nang matapos na niyang pirmahan, tumingin siya sa akin, wala na ang pagbabanta. Nagsalita lamang siya ng mahinahon. Pasensya na. Hindi ako sumagot ng may mahabang talumpati. Tumango na lang ako dahil may mga paghingi ng tawad na napakatagal na darating para makagawa pa ng kalinisan. Ito ay isang pangwakas na marka sa isang pagkakamali. Mabilis na kumilos ang mga autoridad, ang record ay may tanda ng pandaraya, ang pirma ay may tanda ng pagmamanipula. Ang bangko ay gumawa ng tamang proseso. Si Mark Anthony ay hindi na ikulong agad dahil nakipagtulungan siya, ngunit ang pagpapalayaya ng pansamantala ay hindi nagpapagaan sa kanya. Tulad ng isang lubid na nakabitin, nang hindi nakasabit, hindi sumasapit sa leeg agad, ngunit sapat para hindi mabuhay ng maayos. Narinig ko ang balita ng walang kasiyahan. Pakiramdam ko lang pagod. Pagod dahil lumayo na ang lahat sa sandaling naging asawa pa ako niya, naghihintay ng isang salita ng pagtatanggol na hindi kailanman dumating. Nagsimulang muling baguhin ang kumpanya ng logistics. Hindi ko winasak ang kumpanya tulad ng inaasahan ng mga nag-iisip na isang babaeng naghihiganti. Pinananatili ko ang mga taong tunay na nagtatrabaho, ang mga taong hindi yumuko sa harap ng kamalian. Si Rowena ang una kong pinananatili. Hindi siya bayani. Isang babae lang na accountant na natakot, na naghihingalong magkamali, ngunit sa huli ay pinili pang magsalita ng totoo. Sinabi ko sa kanya ng isang simpleng pangungusap, huwag kang matakot. Ang taong tama ay hindi palaging nananalo ng mabilis, ngunit ang taong tama ay matutulog ng mahinahon. Umiyak si Rowena hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil pagkatapos ng maraming araw ng pagpigil, may taong sa wakas na tumayo para sa tamang kinabukasan para sa kanya. Si Rowena naman ay pumili ng ibang landas. Hindi siya bumalik para humawak kay Mark Anthony, ni hindi siya nagtago. Nag-message siya sa akin ng maikli, "Ate, paumanhin sa nangyari sa pulong. Hindi ko alam kung anong ibang paraan ang gagawin ko." Nabasa ko ito, na nahimik ng sandali pagkatapos ay sumagot, "Hindi ka nagkakamali. Nagkamali ka lang ng pinagkatiwalaan." Napagpasiyahan ni Rowena na panatilihin ang kanyang anak at lumayo kay Mark Anthony. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng kasal para maging maganda ang hitsura, kailangan lang niya ng buhay na hindi siya palaging nangangamba. Naramdaman ko ang awa. Awa dahil alam ko ang pakiramdam ng paglagak ng tiwala sa isang tao at pagkatapos ay matinding pagkamulat na ikaw ay isang opsyon lamang. Para sa akin, pinili ko ang tuwid at tahimik na paglutas. Ibinenta ko ang 3 bahay sa market price. Ginamit ko ang pera para harapin ang panganib sa loan, hindi dahil mahal ko pa si Mark Anthony, kundi dahil hindi ko nais na ang mga walang malay na manggagawa ay malagay sa panganib. Hindi nais na mapabata ang mga kasosyo at hindi nais na matagal-tagal pang maraming komplikasyon.
Nang pinirmahan ko ang mga papel, hindi ako naramdaman ng pagkawala tulad ng dati. Naramdaman ko lang na naglilinis ng isang silid na napakatagal ko ng tinahanan na puno ng alikabok. Ang 2 sasakyan ay ipinagbili ko. Nagtatanong ang ilan kung bakit hindi ko itinago para sa halaga. Ngunit hindi ko gusto pang makita ang mga ito. Para sa akin, hindi na sila sasakyan. Sila ay simbolo ng panahon na sinikap ko tayuin ang iba sa pamamagitan ng sariling mga kamay, at ang tinaasan niya ay naging isang taong nagpangarap na sila mismo ang dahilan ng kanilang tagumpay. Ipinagbili ko ang mga ito at hinalili ko ang puhunan sa isang bagong proyekto. Sa pagkakataong ito, lahat ay malinaw mula sa simula, matibay ang mga patakaran, transparent ang mga karapatan. Hindi na ako nagpapatakbo ng negosyo nang nangunguna ang tiwala kaysa sa papel. Hindi dahil naging maramdamin ako, kundi natutunan ko ang pagmamahal sa sarili sa pamamagitan ng katinuan. Isang gabi, nang humupa na ang lahat ng bagay, umupo akong mag-isa sa balkonahe. Maliwanag pa rin ang lungsod, sa labas ingay ng sasakyan, mga tao na paalis at pauwi. At sa loob ko, sa unang pagkakataon sa napakatagal, isang kakaibang kapayapaan. Biglang napagtanto ko ang pinakamasakit na bagay ay hindi ang paghihiwalay sa asawa. Ang paghihiwalay sa asawa ay maaari pang tawaging pagwawakas ng isang relasyon. Ang pinakamasakit ay ang pagkasira ng tiwala, ang pakiramdam na naging tapat ka, nag-ambag ka, nagtiis ka, at pagkatapos ay isang araw na napansin mong ikaw ay isang tulay lang na ginagamit ng iba para makatawid, pagkatapos ay iniwan ka sa gitna. Kapag nasira ang tiwala, hindi lang ito nasira sa isang tao, nagdududa ka rin sa sarili mo, nagtatanong kung may karapatang ba akong mahalin ng maayos. Ngunit napagtanto ko rin ang pinakamahalagang bagay na napanatili ko. Hindi ang bahay, hindi ang sasakyan, hindi ang bahagi ng kumpanya, kundi ang aking sarili. Napanatili ko ang dignidad na noon ay halos isinuko ko para lang makakuha ng isang maaliwalas na hapunan. Napanatili ko ang tuwid na likod para makatingin sa likuran kong panahon nang hindi kailangang magtanong sa sarili kung bakit nagtumba pa kaya ako. Napanatili ko ang aking buhay malaya na mula sa papel ng manunuga na dapat laging magtiis. May nagtatanong sa akin kung nagagalit pa ba ako. Totoo, mayroon pa ring sandali. Ngunit ang galit ay hindi nagpapagaan ng pakiramdam. Ang nagpapagaan sa akin ay ang pagtanggap na hindi lahat ng pinagandahan mo ay magandang tumatrato sa iyo pabalik. At hindi nangangahulugang ikaw ay mali. Nangangahulugang napunta ka sa maling tao. Hindi ko na kailangan pang lumuhod nila para sa akin. Kailangan ko lang nilang maunawaan na bawat beses na inisip ng isang tao na nagwawagi siya sa pamamagitan ng panloloko, unti-unti niya ring binubura ang tao sa kanyang sarili. Hanggang sa oras na kailangan na niya ng kamay na tutulong sa kanya, malalaman niya na nang matagal na niyang sinunog ang lahat ng tulay. Tinatapos ko ang kwentong ito sa isang simpleng pangungusap. Hindi para mangaral ng kahit sino, kundi para ipaalala sa aking sarili. Mga kaibigan at mga minamahal, may mga buhay na matututunan mo lang sa pamamagitan ng sariling kirot. Huwag maging mahiyain sa pagkakamali, ngunit huwag din hayaan ang pagkakamali na maging permanenteng tirahan mo. Ang iyong dignidad ay hindi kailanman isang bagay na maaaring